Nagsimula ang ating storya sa pagbabasa ng isang babae ng kanyang paboritong manga. Ngayong natapos niya na daw yun basahin, ay oras na para samahan niya na si Lord sa langit. Ipinakita dito na nasa gilid siya ng isang tulay at handa na siyang tumalon sa harap ng mabilis na tren. Napasigaw yung mga taong nasa likod niya at sinabi na pag-isipan niya muna yun. Bata pa lang naman daw yung babae at marami pa itong tatahakin sa buhay niya. Pinaliwanag naman ng babae na ginusto niya ng isang chance sa isang impossible romance kagaya ng nasa manggang binabasa niya. Pero salamat daw sa kanyang katawan, ay ang pagkuha ng kanyang sariling buhay ay ang tanging niyang opsyon. Sumigaw yung mga tao na lumayo dahil may kutsilyong hawak itong babae. Pinaliwanag naman ng babae sa kanila na kapag hinawakan nila siya ay makakuha sila ng isang deadly virus. Wala naman na daw siyang dahilan para mabuhay pa. Kinakailangan niya na daw mag-goodbye sa kanyang buhay. Kung naiintindihan daw nila yun ay sana lumayo sila. Bigla namang may isang lalaki na nagsabi na siya nang bahala doon at naglakad papunta sa kutsilyo ng babae. Tila sinaksak ng lalaki yung sarili niya na nagsanhi ng pagsuka nito ng dugo. Nawindang naman yung babae at nagpanik. Napagchismisan tuloy sila ng mga tao at sinabi na sinadya iyon mismo ng lalaki. Nautal-utal yung babae kung paano nangyari yun at bigla namang sinakmal ng kamay ng lalaki yung mukha niya. Hindi pa daw naririnig ng lalaki ang tungkol sa isang deadly virus na makukuha mo kapag hahawakan lang ang isang tao. Ang angas daw nun at napaka-boring na daw kasing i-shutdown ng sarili nowadays. Ano nang mangyayari sa akin yan? Hinawakan ko yung buong mukha mo. Tanong ng lalaki. Nagsalita naman yung babae na darating na, kaya nagtanong yung lalaki na ano yung darating. Sumigaw yung babae na ang kanyang unlock ang darating. Biglang nawarak yung simentong kinatatayuan ng lalaki at nalaglag ito na nagsanhi ng pagsagasa sa kanya ng humaharurot na tren. Sa sumunod na eksena, nireport ng kapitan ng tren yung nangyari pero wala silang nakitang katawan na nasa uluhan ng tren. Nanonood naman dito yung babae kanina at napakomento sa isip niya na may napatay na naman siyang inosenteng tao. Kasalanan niya daw yun dahil hindi niya kinayang tumalon sa oras na yun. Bigla naman siyang may narinig sa kanyang gilid kaya napalingon siya. Nakita niya yung ulo ng lalaki na sagasaan ng tren at tila buhay pa ito habang sinasabi na ngayon ay naiintindihan niya na nagsisinungaling yung babae tungkol sa sakit na meron siya para protektahan yung mga tao doon. Gulat na gulat yung babae at naalala niya na yung ulong iyon ay pagmamayari ng nasagasaan ng tren. Ang angas naman daw nun sabi ng lalaki at tila meron daw silang something in common. Windang na windang yung babae habang nagre-regenerate yung katawan ng lalaki. Habang hubot-hubad hinarap ng lalaki yung babae at sinabi na lucky day niya. Napasigaw sa takot yung babae sa kanyang nakita at di nang tagal, sinapak niya yung junior ng lalaki habang sumisigaw ng zombie. Tumakbo ito papalayo habang umiiyak at hindi mapagtanto kung bakit buhay pa yung lalaki. Nabadtrip naman yung lalaki sa ginawa nito, kaya agad yung tumalon at sinakmal siya habang sinasabi na wag siyang ikumpara sa mga mababahong zombie. Hindi daw siya zombie, kundi isang undead. Habang yakap-yakap yung babae ay tinatanong nito kung tama ba na may narinig siya tungkol sa unlock nung nasa tulay siya. May nakita naman sa kanila at sumigaw na merong isang nakaubad na lalaki na inaabuso ang isang babae. Pagkarating ng sana ay tutulong sa babae ay agad na napagdisyonan ng lalaki na hindi na sila pwedeng magstay pa doon kaya humawak daw ng mabuti yung babae. Biglang tumalon ng napakataas yung lalaki na nagpagulat sa babae. Tumalon-talon ito hanggang sa makalayo sa mga nakita sa kanila. Sa sumunod na eksena, matapos makapunta sa rooftop ng isang building ay tumigil muna sila. Niyabangan ng lalaki yung babae at sinabi na kamusta naman daw yung pagtalon-talon niya sa mga building. Habang nagpapaliwanag siya kung gaano kabilis mag-regenerate yung legs niya ay nanginginig na sa takot yung babae. Sa isip ng babae ay napapatanong siya kung sino o ano yung lalaking yun. Nung una daw ay iniisip niya na patay na ito pero lumalabas na nabuhay itong muli. Tapos practically ay kaya na nitong lumipad at hubot-hubad pa ito. Tapos meron pang bagay na nakausli sa kanyang ulo. Inisip ng babae na kinikidnap siya kaya agad niyang sinubukan na makatakas. Gayunpaman, madali lang siyang nahuli ng lalaki at sinabi na marami pa itong tanong sa kanya kaya hindi pa daw ito aalis. Sumigaw naman yung babae na inactivate na naman ng lalaki yung unlock niya sa paghawak sa legs nito. Nice try naman daw ika ng lalaki at sigurado naman daw na magiging okay lang siya kung damit lang yung hinahawakan niya. Habang sumisigaw yung babae na bitiwan na siya ng lalaki ay sinasabi nito na, well kung gusto mo kaso mataas tong panggagalingan mo. Nagulat naman yung babae kung paano sila napunta sa edge ng rooftop. Pinaliwanag naman ng lalaki na sabihin lang ng babae kung paano gumagana yung unlock niya ay papakawalan niya na ito. Hindi pumayag yung babae dito at sinabi na plano niya namang mamatay ngayon kaya hindi siya natatakot sa lalaki.
Dahil doon, napagdesisyonan ng lalaki na paikot-ikutin siya na kala mo isang laruan, kaya hindi nagtagal napilitan siya magsalita. Agad naman yung tinigil ng lalaki at tinayaan ng magsimula yung babae. Nagsimula daw ang kanyang istorya 10 years ago. 8 years old pa lang daw siya at mag-overseas yung magulang niya para sa isang business, kaya sinamahan niya ang mga yon sa airport. Sinabi daw ng mga yon na mag-i-stay sila doon ng isang linggo, kaya niyakap daw siya ng mga yon ng mahigpit. Makalipas lang daw ang 10 minuto matapos yun, nagsimulang magka-engine trouble yung eroplanong sinasakyan ng mga yun at di nagtagal ay sumabog at binalot ng apoy. Lahat ng 270 passengers kasama ang kanyang mga magulang ay nawalan ng buhay. Ayun daw yung oras na natutunan niyang kahit na palaging magkakaiba, ang mga taong hinahawakan siya ay nasasaktan. Doon niya na daw napagtanto na siya yung may dahilan ng incident na yun. Bigla na naman siyang sinunggaban ng lalaki at agad na hinakap, habang sinasabi na ibig sabihin daw ba ng babae ay mas potent ang kanyang unlock kapag siya ay niyakap. Nabigla yung babae dahil hinawakan ng lalaki yung melon niya. Pero di ko papakita, baka ma-flag tayo dyan, boss. Hindi siya pinakawalan ng lalaki kahit na sumisigaw na ito, at piniliwanag naman ng lalaki na tinetesting niya lang yung sinabi niya. Di nagtagal, biglang may nalaglag ng isang crate ng saging galing sa isang eroplano at nabagsakan nito yung lalaki. Nagtaka naman yung babae dito. Habang tinititigan yung katawan ng lalaki ay di nagtagal ay tumakbo na siya papalayo. Habang tumatakbo ay bigla siya nakaapak ng saging na nagsanhi ng pagkadulas niya. Nabuhay ng muli yung lalaki at sumigaw na wala pa sa kalingkingan ng plane accident yung nangyari sa kanya. Pagkakita niya naman sa babae ay nalalaglag na pala iyon sa building. Habang nalalaglag ay iniisip ng babae na, seryoso? Mamamatay ako ng dahil lang sa nadulas ako sa isang saging? Ni hindi niya pa nga daw na-experience ang kahit ano Ang fashion, love, mga ganun. Wala man lang siya nagawang kahit anong ladylike. Hindi naman daw pwedeng matapos na ang lahat ng ganun, kaya hiniling niya kay Lord na wag naman sana. Bigla namang tumalon yung lalaki galing sa rooftop at gamit ang buto nito sa legs, gumawa siya ng matalim na bagay. Sinalo niya yung babae at gamit ang kanyang buto ay pinigilan niya ang kanilang pagbagsak. Nung inaakala ng babae na patay na siya, pagkadilat niya ay nakita niyang akay-akay siya ng lalaki. Sinabi ng lalaki dito na ngayon ay nasa sa kanya na ang power na magbibigay sa kanya ng tunay na kamatayan. May tinatago daw itong babae sa kanya at kung ma-figure out niya daw yun ay makakagawa siya ng mas malalaking strokes ng unlock. At baka daw na ang pinakamalaking stroke na kaya niyang maipalabas ang tatapos sa kanyang long-lived life. Habang tumatalon-talon ay sumisigaw itong lalaki na na-excite na siya. Ang dami niya pa daw na i-figure out kagaya ng basic rules kung paano gumagana yung unlock ng babae at kung paano i-activate ang isang napakalaking kamalasan. Napagdesisyonan ng lalaki na ipagpatuloy ang kanyang investigasyon sa kanyang man cave dahil wala raw makakita sa kanila doon. Sumisigaw naman sa takot yung babae dahil ayaw daw nito na pumunta doon at pakawalan daw siya nitong lalaki. Ipinakita naman dito ang ilang mga lalaki na kaitim na pinapanood sila. May kausap ang isa dito at pinapaliwanag nito sa kausap niya kung saan pupunta yung babae tsaka lalaki. A-apprehend daw nila yun kapag na-confirm na nila yung abilities ng babae. Sa sumunod na eksena, nakarating sila sa isang abandonadong building. Tila may sinusubukan itong lalaki at bumilang ito hanggang 10 at bigla siyang binagsakan ng isang malaking bato. Dito ay tinetesting niya kung paano nakaka-apekto yung length of time na nananatili siyang in contact sa babae sa size ng rubble na babagsak sa kanya. Napagtanto niya na kung gaano niya katagal hawakan yung babae ay nagre-relate sa size ng unlock. Ang isusunod naman daw nila ay ang surface area, kaya pinaghubad niya yung babae dahil hahawakan niya daw yung lahat ng kaya niyang mahawakan. Agad naman na tumakbo yung babae kaya napatitig siya doon. Sumigaw yung babae na hindi siya maghuhubad para sa lalaki kaya pakawalan na siya nito. Hinabol ng lalaki yung babae habang pinapaliwanag na yung babae naman yung may kasalanan sa pag-skip ng details ng kanyang unlock. Sabi naman ng babae na ayaw niya lang iyon sabihin sa lalaki. Sinuggest naman ng lalaki na paano kung hubarin niya yung lahat pero hindi kasama underwear, kung saan hindi pa din yung babae. Habang tumatakbo ay nasabit yung jacket ng babae sa isang nakausling bakal. Nahubad ang kanyang jacket at sumama na rin doon ang kanyang beanie na nagpa-reveal ng kanyang mahabang buhok. Napakomento yung lalaki na, damn, grabing buhok yan. Nagsimula namang umiyak yung babae at di nagtagal, magulgol na ito at piniliwanag na wala naman siyang magagawa doon dahil walang kahit sinong pwedeng gumupit nun. Kahit sinong hairstylist daw ay mawawalan lang ng buhay kapag hinawakan yon. May kinuha naman sa isang gilid yung lalaki at agad siyang nilapitan nito. Ginupit ng lalaki yung buhok niya kaya napatanong yung babae kung ano yung ginagawa nito. Piniliwanag naman ng lalaki na wag siyang gagalaw
at hindi magkakaroon ng unlock as long as hinahawakan siya nito, kaya siya na daw ang bahala sa buhok niya. Huwag daw mag-alala yung babae sa kung ano yung mangyari kapag hindi na siya nito hinawakan dahil undead siya. Napatanong naman yung babae kung dating stylist ba itong lalaki, kung saan pinaliwanag nito na sinubukan niya iyon a few ages back. Sa sumunod na eksena, ipinakita na ng lalaki ang bagong hairstyle ng babae. Nung una ay ayaw pang tignan ng babae iyon pero di nagtagal, pagkadilat niya ay kita naman sa kanyang mukha na nagandahan siya dito. Dahil doon ay nagpasalamat siya sa lalaki. Ginanahan ulit bigla yung lalaki at sinabi na halos 15 minutes din siya nakahawak kaya siguradong malaki daw yung unlock na makukuha niya. Napakomento naman yung babae na paano ko naman malalaman yun. Habang nag-uusap tungkol sa kung ano kaya yung mangyayari sa lalaki, ay pinakita ang pag-unsheath ng isang katana. Bigla namang nahiwa yung ulo ng lalaki habang nagsasalita. Nalaglag yung ulo ng lalaki sa katawan nito habang nakatitig lang yung babae. Kinuha ng lalaking may kausap kanina sa telepono yung ulo ng undead. Dito natin nalaman ang pangalan ng babae bilang si Unlock Fuko Izumo. Salamat daw sa kanya dahil binabaan ng undead yung depensa nito. Nagtaka si Fuko na alam ng lalaki yung pangalan niya at nagtanong kung sino sila. Bago daw yun, kailangan daw nila sundan ng isang procedure, sagot ng lalaki. Iko-contain daw nila si undead sa special capsule na yon at dahil doon ay hindi makakapag-regenerate ang katawan nun. Bigla naman nilang pinusasan si Fuko kaya nagulat siya dito. Inakala daw niya nakakampi niya yung mga lalaking yon. Wag naman daw silang patawanin ni Fuko, sabi ng mga yon. Piniliwanag ng lalaki may katana dito na ang trabaho nila ay bantayan ng kahit anong types of unregistered negators or UMAS na posibleng mag-post ng threats sa kanilang society kagaya ni Fuko. Napatanong naman si Fuko sa isip niya na, negators? UMAS? Ano yung pinagsasabi niya dito? Pero gayon pa man, sabi ng lalaki, nakaka-intriga ang ability ni Fuko. Ninenegate daw ni Fuko ang lahat ng swerte ng kahit sinong humawak sa kanya at iyon ang pumapatay sa kanila. Isang negation daw na bagay sa murder. Ngunit gayon pa man daw, mukhang okay lang ang humawak sa kanya through her clothes. Once daw na ma-uncover na yung weakness na yon, the rest is history. Napatanong naman si Fuko kung ano yung pinaplano nilang gawin sa kanya, kaya piniliwanag ng lalaki na kung ma-harness nila yung unlock niya ay gagamitin nila iyon sa pagpatay. Sigurado daw yung lalaki na hinuli din si Fuko ng undead na lalaki dahil sa parehong rason. Agad naman na sumigaw si Fuko na mali sila. Maaaring nagkakilala lang daw sila ngayon, pero ginamit lang daw ng undead ang kanyang unlock sa sarili nun upang kunin ang sarili ng buhay. Totoong makalikot at malakas daw yun, pero hindi daw nun ginamit yung ability niya upang pumatay. Habang sinusubukang depensahan ang pagkatao ng undead, ay bigla siyang hinawakan ng lalaki may katana sa mukha at sinabi na pag-isipan niya yung mga susunod niyang salita at kung kinakailangan ay hindi siya magdadalawang isip na tapusin ang buhay niya. Piniliwanag ni Fuko na yung zombie na yun ay walang gloves at hinawakan pa rin siya noon ng walang bahid ng takot. Biglang umiyak si Fuko at nagsorry sa lalaking undead at sinabi na hindi naman nun kinakailangan na gupitin yung buhok niya pero grateful pa rin siya na ginawa nun yun. Habang nagpapasalamat ay biglang may nag-form na thundercloud sa langit. Di nagtagal, tinamaan yung lalaki may daladala ng capsule ng kidlat na nagpagulat sa kanilang lahat. Natusta yung katawan ng lalaki at nalaglag yun sa may butas ng building. Nagtaka naman yung mga nakaitim na lalaki doon at inisip na parte iyon ng unlock ni Fuko. Sinabi naman ng lalaking may katana na hindi iyon maaari dahil yung activation requirements ay hindi pa nagagawa, kaya baka sariling unlock iyon ng lalaking tinamaan ng kidlat. Matapos yun, inutusan niya yung mga tauhan niyang sina number 2 at 3 upang kunin yung capsule. Sa isip ni Fuko ay sinasabi niya na mali yung lalaki may katana at sinabi niya na hindi daw aksidente yung nangyari. Biglang may tumalon galing sa ibaba at napangiti dito si Fuko. Nireveal na nakalabas na si Undead Man sa capsule at nagawa na nitong makapag-regenerate. Piniliwanag na nakakata ng lalaki na ineffective ang mga baril laban kay Undead kaya gumamit daw sila ng alternative weapon sa tumatake ng sabay-sabay. Undead Man daw iyon pero amateur daw iyon sa battlefield. Napakomento naman dito si Undead Man na baka ngayon ay amateur ako pero way back then, ibang storya na yan. Inalis niya dito yung nakasuksok na bagay sa kanyang noo at piniliwanag na usually ay wala siyang sapat na space para sa lahat ng ito kaya naglalagay daw siya ng cork sa parte ng kanyang utak na tinatabi ang 100 years worth of memories. Pagtanggal niya ng cork na iyon sa kanyang utak ay tila naging halimaw ito sa galing sa pakikipaglaban at agad na natalo yung tauhan ni Samurai Man. Nauunawaan daw ni Undead Man na yung pagkahiwa ng kanyang leeg ay hindi parte ng unlock ni Fuko, kundi yung lightning bolt na tumama kanina. Dapat daw yata ay nagsagawa siya ng test para sa time lag.
Ibinalik niya na yung cork ng noo niya at unti-unting lumapit kay Katana Man. Sa isip ni Fuko ay sinasabi niya na mukhang kakampi niya naman pala itong si Undead Man. Bigla namang tinapatan ni Samurai Man si Fuko ng katana sa leeg. Mukhang hindi lang daw ang pagiging undead ang weapon nito ni Undead Man, kundi na-retain nito yung skills na na-cultivate niya sa kanyang lifetime. Dahil daw dun ay gagawa ng underhanded measures itong si Samurai Man. Ibibigay daw ni Undead Man sa kanya ang ulo nito nang hindi nagre-regenerate o papatayin niya si Fuko. Sumigaw naman si Fuko na hindi yun gagawin ni Undead Man kung saan kumontra naman si Samurai Man. Mukhang nagustuhan naman na daw kasi ni Undead Man itong si Fuko. Di nagtagal, napilitan si Undead Man na pugutin ang sarili niyang ulo na nagpagulat kay Fuko. Piniliwanag naman ni Undead Man na ginagawa niya iyon para iligtas si Fuko. Sinubukan namang pigilan ni Fuko si Undead Man at piniliwanag na hindi niya na kayang sikmurahin pa na may lagi namamatay at nasasaktan sa paligid niya dahil sa kanya. Kahit pa isang taong hindi mamatay-matay yun. Kaya sana daw ay hayaan na siya ni Undead Man at wag na itong mag-alala. Habang nagsasalita ay nakita niya si Undead Man na ginagawang football ang sariling ulo nito, kaya napasigaw siya na makinig ito sa kanya. Sinabi naman ni Undead Man na wala siyang pake kung iniisip ni Fuko na hindi niya dapat ito tulungan. Nag-enjoy daw siya sa araw na ito, kaya kung sakaling magkita silang muli, ay magbugi daw sila. Agad namang sinipa ni Undead Man ang kanyang ulo papunta kay Samurai Man. Habang umiiyak ay sinasabi ni Fuko sa isip niya na sa katunayan, alam niya kung paano mag-trigger ng unlock na kagaya ng plane crash. Nang papalapit na yung ulo ni Undead sa kanila, ay tinulak niya si Samurai Man. Inabangan niya yung ulo ni Undead at binigyan nito ng halik sa pisngi. Matapos yun ay tuluyan ng tumumba si Fuko kaya nagtaka si Samurai Man kung ano yung ginawa niya. Piniliwanag naman ni Fuko na nothing special naman yun at ginusto niya lang na gumawa ng something daring for once. Gusto niya ilagay sa isang tabi ang kanyang mga takot at hayaan ng sarili na mahawakan ng ibang tao. Darating na daw ang kanyang unlock. Nagtaka naman si Samurai Man dito at biglang natawa si Undead Man. Ngayon daw ay nagigets niya na yung unlock ability ni Fuko. Pinindaw ni Undead Man si Samurai Man at pinatakbo na si Fuko. Pasensya na, sabi niya sa Samurai Man dahil natalo nila sila. Yung oras daw na nakasalamuhan nila siya at si Fuko ay ang kanilang unlucky day. Ipinakita dito ang isang malaking meteorite na pabagsak sa abandonadong building kung nasaan sina Undead at Samurai Man. Tuwang-tuwa dito si Undead Man at sinasabi na wala nang masaangas pa dito. Di nagtagal, binagsakan sila ng higanting meteorite na sumira sa paligid. Matapos ng pangyayari ay tinitigan lang yun ni Fuko. Habang umuusok yung lugar ay ipinakita dito ang isang anino na napakomento ng "Hot damn!" Lumalabas na si Undead Man yun at sinabi nito na ngayon ay pwede niya nang sabihin na tinamaan na siya ng meteorite. Alalang-alala si Fuko dito kaya sinabi ulit ni Undead Man na undead siya. Sinabi naman ni Fuko na na-realize daw ba nito na meron itong katana sa dibdib. Sabi naman ni Undead Man na mamaw na observation naman yun galing sa isang chick na sinaksak siya ng kitchen knife kanina lang. Anyways, na-assist naman daw yung ginawa ni Fuko doon. Napakaangas na unlock daw nun. Napatawa dito si Fuko at sinabi na hindi naman. Agad niya namang pinakilala kay Undead Man yung pangalan niya at tinanong na din ito kung ano yung pangalan nito. Hindi naman na daw yan maalala ni Undead Man kaya okay naman na daw yata yung Undead. Hindi doon pumayag si Fuko at sinabi na dapat ay may pangalan nitong si Undead Man. At least hanggang maalala niya yung dati niyang pangalan. Di nagtagal, sinabi ni Fuko na from now on, ang magiging pangalan ni Undead Man ay Andy. Andy daw dahil he's undead. Ang corny mo. Napakomento naman doon si Andy na bahala siya kung anong trip niya. Matapos yun, pinoint out ni Andy na ganong unlock na yung nangyari dahil lang sa isang kiss. Kung gayon daw ay pwede nilang tignan kung ano yung mangyayari kung naglabing-labing sila. Agad naman natumakbo si Fuko matapos niya yung marinig. Di nagtagal, hinabol na ni Andy si Fuko. Habang tumatakbo ay sinasabi ni Andy na sigurado naman siya na curious din sa Fuko kung saan sinabi ni Fuko na syempre hindi. Ipinakita naman na nagawa pang mabuhay ni Samurai Man at nagpadala ito ng message sa lahat ng hunters na taasan nila ang priority level para sa paghuli kina Undead at Unlock. Ang pangalan daw ni Undead ay Andy at si Unlock naman ay Fuko Izumo. Sa uli, ang encounter ng dalawang ito ay ang istorya ng kanilang quest na ma-achieve ang greatest death ever. Dumako tayo sa pagpapaliwanag ni Fuko na yung unlock niya ay lagi nakakapatay ng mga tao. Yung guilt daw na dala nun ay sobrang nagpapabigat sa kanya. Hindi niya na daw ginustong mabuhay ngunit meron siyang nakilalang undead na in-embrace ang kanyang unlock. Nung una ay hindi niya ginustong makisama dito ngunit na-realize niya na kapag kasama niya ito ay mas nagiging confident siya na para bang kaya niyang magpatuloy sa buhay ng mas matagal pa. At least hindi yung iniisip niya.
Sa sumunod na eksena, nasa isang eskinita silang dalawa. Bakit daw sila nauwi sa ganun? Pinaliwanag ni Andy na kung magsimula silang magyugyugan ay lalabas ang mas malaking stroke of unluck. Yung meteorite daw nung nakaraan ay napakaangas. Kung ang isang kiss daw ay ganun na yung ginagawa, paano pa kaya kung nag-exercise sila sa gabi? Let's strike while the iron is hot, ika ni Andy. Sa isip naman ni Fuko ay sinasabi niya na si Andy na yung pinakamasahol dahil parang tool lang daw siya nun para mamatay. Kinakailangan niya daw na makaalis doon somehow. Dagdag pa, hindi daw siya makapaniwala na yung first kiss niya ay nanggaling sa ganong klaseng lalaki. Kailangan niya daw na ma-figure out kung paano makatakas bago pa yun ma-figure out ni Andy dahil yung pakilang daw nito ay dying in the best possible way. Ano daw kaya yung pwede niyang gawin doon at siguradong meron naman. Di nagtagal, may nakuwang ideya si Fuko at sinabi nito na yung susi sa kanyang unlock ay likability. Pinaliwanag ni Fuko na aside from Andy at sa kanyang magulang, yung tanging tao na kanyang hinalikan ay yung lolo niya. Meron daw yung dentures na nagpatakot sa kanya. Nung hinalikan niya daw yun ay ang nakuha lang nun ay sprained legs, tas namatay yun 3 years later. Pero sobrang tagal daw ng time lag para maging siya yung may kasalanan nun. Yung point niya dito ay yung scale ng isang unlock event ay nagdedepende sa kung gaano niya kagusto ang isang tao. Kaya kung ipipilit lang daw ni Andy ang sarili nito sa kanya, ay mauuwi lang iyon sa magagalit siya dito habang buhay. Tinanong niya ito tuloy na gugustuhin ba yun ni Andy dahil ibig sabihin nun na magkakaroon lang ito ng maliit na unlock at hindi na mamamatay. Talaga ba? Dito si Andy kaya medyo nairita si Fuko. Nag-walk out itong si Andy at sinabi na kung ganun ay alam niya na yung kailangan niyang gawin. Basically ay hindi niya daw hahayaang mamatay si Fuko hanggang mangyari yun. Nagtaka naman si Fuko at napatanong kung hanggang ano yung mangyari, kung saan pinasunod lang siya ni Andy. Sa sumunod na eksena, pumunta sila sa isang storage rental facility. Pinapasok ni Andy si Fuko sa isa sa mga storage unit doon. Nagulat naman si Fuko sa kanyang nakita dahil tila isang armory ang pinuntahan nila. Pinaliwanag ni Andy na meron siyang armory all over the globe para kaya niyang makipagsabayan sa mga siraulo kapag kinakailangan niya. Matapos yun, nagsimula na siyang bigyan ng armor si Fuko. Binigyan niya yun ng vest, helmet at mask para siya ay maging bulletproof, stab-proof at chemical resistant. Napatanong si Fuko kung ano ba yung mga yun kaya pinaliwanag ni Andy na isa yung countermeasure laban sa mga nakalaban nila kahapon. Naalala naman yun ni Fuko at tinanong kung sino daw ba yung mga yun. Pinaliwanag ni Andy na isa yung organization na binabantayan ng mga unsolved mysteries kagaya nilang dalawa. Para daw sa mga yun, sila ang kalaban kaya i-expect daw ni Fuko na may darating na second group ngayong araw. Sinabi naman ni Fuko na natalo naman na nila yung mga yun kaya sigurado daw siya na takot na yung mga yun sa kanila. Napakomento naman si Andy na, di rin, at piniliwanag na may tinatago rin yung mga yon ng mga tauhan na kagaya nilang dalawa. Mga lalaki at babae na ninenegate ang rules ng mundo, ang mga negators. Kahapon daw ay nakita na ng mga yon ang kanilang abilities, pero sila daw ay hindi pa alam kung ano yung sa mga kalaban kaya wala daw silang ibabat-bat doon. Ang tanging pwedeng gawin lang daw nila ay tumakbo. Pinaliwanag din ni Andy na 50 years ago, yung mga taong yon ay binugbog siya nung nahuli siya ng mga yon. Tapos ay ginugol niya ang 10 pang taon sa lab kung saan kung ano-ano yung pinagagawa sa kanya. Windang naman dito si Fuko at napatanong na ilang taon na itong si Andy. Dahil daw doon ay napaisip si Andy kung ano yung gagawin ng mga yon kay Fuko kapag nahuli ito. Wala daw makakapagsabi kung gaano karami ang tao ang malulubog sa hukay para lang matest yung unlock nito. At baka patulin pa daw ng mga yon yung daliri ni Fuko para subukan kung gagana yung unlock nito kahit wala siya. Dahil doon ay napaiyak sa takot si Fuko. Ayun daw yung dahilan kung bakit kailangan nila kumilo, sabi ni Andy. Sabi din dito ni Andy na nafe-feel niyang nafe-fall na sa kanya si Fuko kaya na-irritate itong si Fuko. Sa sumunod na eksena, nagmotor sila habang sinasabi ni Andy na sisimulan na nila ang Get Caught and We're Done For World Tour. Napatanong naman si Fuko kung saan daw sila pupunta at meron daw bang certain spot na alam itong si Andy kung saan sinabi nito na, mali ko, pupunta daw sila kung saan sila dadalhin ng daan. Dahil doon napasigaw si Fuko na hindi ba ibig sabihin nun na it's a matter of time bago sila mahuli. Tapos pabigat na nga daw siya dito kay Andy. Nung nagpapanik na si Fuko dahil baka mahuli ulit sila, ay pinakalma ito ni Andy at sinabi na hanggat hindi siya nai-inlove dito at na-unleash ang ultimate unlock, maniwala daw siya na hindi siya nito hahayaang mamatay. Halata namang medyo kinilig itong si Fuko sa sinabi ni Andy pero tinanong niya na hindi pa rin ito tapos sa in love na yun. Na-appreciate niya naman daw na pinoprotektahan siya nito pero no way daw na mo-fall siya sa lalaking gaya nito. Kumalma na lang daw kasi itong si Fuko. After all ay push over naman daw siya. Agad naman na kumontra doon si Fuko.
May napansin naman si Andy sa langit at nakuha nun yung atensyon niya. Tila nagkakrak yung langit at sinabi ni Andy na mukhang meron silang company. Nagulat naman si Fuko dahil sa pagcrack ng langit, kaya pinaliwanag ni Andy na ayun yung paraan ng mga kalaban nila para makapunta from place to place. Yung mga taong nakahuli daw sa kanya 50 years ago ay lumabas din sa ganong klaseng butas. Pinahanda ni Andy si Fuko dahil may paparating daw. Di nagtagal, bumagsak sa kanila ang isang higanting robot at sinabi ni Andy na iyon ay ang Union. Madaling nayupi si Andy ng malaking robot gamit ang isang sapak. Agad naman na tumakbo si Fuko papunta kay Andy para tignan ito. Habang tumatakbo ay bigla niyang naramdaman na tila may humihila sa kanya. Di nagtagal, dumikit siya sa isang lalaki at sinabi na something itong si Fuko dahil kahit sa current predicament nito ay gusto pa din itong lumapit kay Andy. Gusto daw ba niya si Andy o kung ano? Napatanong naman si Fuko kung sino itong lalaking ito at kalaban daw kaya to. Pinaalam ng lalaki sa robot na nahuli niya na si Fuko kung saan sinabi ng robot na kung ganun ay patayin niya na yon dahil yung mission daw nila ay hulihin si Undead at patayin si Unlock. Sinabi naman ng lalaki na gusto niya pang makipag-usap ng onti kay Fuko at agad na tinanong nito si Fuko kung ilang taon na siya, ano daw mga gusto niya at sino yung type niya. Napakomento naman yung robot na isang love-struck lunatic talaga yung lalaki. Bigla namang tumalon ang nakalahating Andy at humandang umatake. Naangasa naman yung malanding lalaki habang chinicheer naman ni Fuko si Andy. Nung i-swing na ni Andy yung katana niya, ay napatigil siya mid-air at tuluyang bumagsak. Nagulat naman si Fuko dahil biglang tumigil si Andy kaya pinagsuspetsa nito si Lovestruck Lunatic pero sinabi lang nun na hindi siya yung may kagagawa nun. Nairita dito si Fuko at sinabi ng lalaki na seryoso ito na hindi siya yung gumawa nun. Sa isip ni Andy, sinasabi niya na hindi makagalaw yung buong katawan niya. Agad naman siyang sinapak ng robot papalayo kaya napatalsik siya. Tumalbog to sa harapan ni Fuko kaya nag-alala si Fuko dito. Ngayon daw ay nakakagalaw na si Andy. Kaya yung rason daw ng pag-freeze ng kanyang katawan ay hindi dahil namanhid yung nerves niya at sa kanyang ruptured muscles. Dahil doon in-realize niya na yung robot yung may kagagawa nun. Bigla namang sumigaw si Fuko at tinuro yung lalaking malandi at sinabi na iyon yung pumipigil sa paggalaw nila kaya i-focus daw ni Andy yung atake nito doon. Nagrason naman yung lalaki na nagagalaw nga ni Fuko yung kamay niya kung saan sinabi naman ni Fuko na pero hindi niya nagagalaw yung legs niya. Sabi naman ng lalaki na then hindi sila related. Piniliwanag naman ni Andy na yung mga nakakaharap nila ngayon ay parehong one target immobilizing negators. Similar daw ang mga yon pero yung ranges at abilities ng mga yon ay malayo sa isa't isa. Yung pangit na robot daw na to ay pinaparalyze yung katawan niya at yung malanding lalaki naman na katabi ni Fuko ay pinaralyze yung will ni Fuko. Hindi daw alam ni Andy kung ano yung naninegate ng dalawang yon para magawa yung bagay na yon. Takang-taka din dito si Fuko habang sinasabi naman ng lalaki na meron naman palang nakuha si Andy sa pagkabuhay nito ng matagal na panahon. Habang umaatake, sinabi naman ng robot na pero yung knowing that at applying that ay lubos na magkaiba at yun yung dahilan kung bakit sila ipinadala doon. Nawasak yung katawan ni Andy pero agad pa rin itong naka-counter na nagpagulat sa robot. Inasar niya yung robot at sinabi na, "Uy, once na nahit na ako ay kaya ko nang gumalaw ulit." Ngayon daw ay napagtanto niya na kailangan niya lang magpatama, mag-recover at tumatake pabalik. Nagsabayan ng dalawa na tila isang slugfest habang pinapanood yun nila Fuko. Napakomento yung lalaking malandi na nagagawa pa rin saluhin ni Andy yung mga ataking yun considering na nakakaramdam pa rin ito ng sakit. Isang napaka-brutish way of fighting daw yun kung tatanungin siya. Tinanong naman ni Fuko yung lalaki na habang buhay ba silang hahabulin ng mga ito kung saan pinaliwanag ng lalaki na kung makakatakas lang daw sila. Yung meteorite daw kahapon ay nagdulot ng mas maraming bad kaysa good at dahil doon yung capture priorities nila ay umakyat ng 8 on a scale of 10. Ngayong nangyari daw yun ay kahit na matakasan sila nila ay laging magkakaroon ng hunters na hahabol sa kanila. Napa, talaga? Dito si Fuko at sumang-ayon yung lalaki at sinabi na hahabol din sa kanila ay mga negators kagaya nila. Sa isip ni Fuko ay sinasabi niya na wala ng saysay at hindi nila ma-outrun ni Andy ang mga yun. Bigla namang may narealize si Fuko at tinanong na, bakit hindi na-hunting yung malanding lalaki at yung kasama nito? Negators din yung mga to kagaya nila. Napatitig dito yung lalaki. Tila nakuha daw yata nila yung interes ni Fuko. Dito din natin nalaman na Shen ang pangalan ng malanding lalaki nung tinawag ito ng robot upang pigilan to. Sinabi ni Shen na manahimik yung robot dahil may karapatan si Fuko na malaman yun. Piniliwanag ni Shen dito na nagko-compromise ito ng 10 members. Ang Anti-Unidentified Phenomena Control Organization aka the Union. Sa loob daw nun ay merong isang 10-member roundtable of 10 special negators.
Ang mga miyembro daw noon ay exempt from being pursued sa kondisyon na i-commit nila ang sarili nila sa pag-complete ng certain missions. Pero meron daw ilang test na kailangan mong ipasa para makapasok. Doon naman napagtanto ni Fuko na kung maging miyembro sila ni Andy noon ay titigil na yung union sa paghunting sa kanila. Agad naman na kumontra yung robot at sinabi na pasensya na at puno na yung table. Bigla ring hindi na nakagalaw dito si Fuko. Pinaliwanag ng robot na without any empty seats ay hindi magkakaroon ng additions or chances sa loob ng union. At kahit sinong negators na hindi miyembro ay wala ng iba, kundi isang halimaw na magsasanhi ng kaguluhan sa kanilang mundo. Pagka-regenerate ng katawan ni Andy ay nagawa nitong mailigtas si Fuko sa sapak ng robot. Tinawag sila ng robot na UMA Freaks. Tinanong ng robot si Shen kung nakita ba nito kung paano nagawa ni Andy yon. Kung saan sinabi nito na walang paraan na kayang i-produce ng human muscles ang ganong speed, kaya sigurado daw siyang ginamit ni Andy yung regeneration nun. Sinabi naman bigla ni Andy na nauunawaan niya na ngayon, instead daw na maging hunted sila, ay maging hunters daw sila at maging parte ng table. Wala daw may alam kung ano mangyayari pagdating nila doon, pero wag daw mag-alala si Fuko dahil as long as nakatayo siya, ay hindi niya hayaang mamatay si Fuko. At hindi niya din daw ito ibibigay sa kanila. Kitang-kita naman sa mukha ni Fuko na kilig siya doon. Agad niyang tinulak si Andy at tumakbo. Nagkomento yung robot na hinawakan ni Fuko si Andy, pero sinabi naman ni Shen na maliit na area lang naman daw yung hinawakan nun at napakasaglit lang kaya dapat daw hindi ganun kalaki yung unlock doon. Matapos makalayo ay biglang sumigaw si Fuko na sa tingin niya ay darating ang isang malaking unlock at nag-alat sundere ito at sinabi ang famous line na, "Pero hindi yun dahil in love ako sa'yo o kung ano." Gusto lang daw niya si Andy out of gratitude. Grateful daw siya sa pagprotekta ni Andy sa kanya, ganun. Pero kung iniisip daw ni Andy na gagana yung mga shoujo manga tricks gaya ng pagbuwat sa kanya o paghawak sa kanyang baba, ay ibang bagay ang darating para dito. Habang kitang-kita naman na nai-inlove siya kay Andy, ay sumigaw ito na hindi siya nauhulog dito. Habang nagsasalita si Fuko ay may napansin sila Andy na paparating kaya napalingon sila sa kanilang itaas. Ipinakita dito ang isang malaking fuel truck na pabagsak sa kanila dahil tumama ito sa isang rampa. Sa huli, ine-expect ni Andy na ma-open na ang dalawang seats ng table at malalagyan na ang dalawang libingan. Dumako tayo sa paglipad kay Andy at sa mga kalaban ng isang malaking fuel truck. Sumabog ng malakas yung fuel truck at napaisip si Fuko kung tumama kaya yun sa dalawang kalaban. Alam niya daw na hindi yun sapat upang patayin si Andy pero paano naman daw kaya yung dalawa? Ipinakita dito na may dalawang katawang lumipad galing sa pagsabog at nireveal na si Andy iyon at yung malaking robot. Nagulat si Andy na unti lang yung galos ng robot at yung malanding lalaki naman ay hindi ganong nasaktan. Naisip niya na pinotektahan ng robot si Shen. Tumalsik sila sa katabing building at pumasok sa bintana nun. Nag-alala si Fuko dahil 2-on-1 yung labanan na yun at nakakita ito ng isang truck kung saan hiniling niya na makisakay. Sa sumunod na eksena, piniliwanag ni Andy dito na ang mga negators ay nag-negate ng kanilang sariling rules o yung rules ng iba. Kapag nakikipaglaban daw ng negators na ginagawa yung latter, kinakailangan mong ma-figure out ng agaran kung ano yung ninenegate nila. Halimbawa na daw yung higanting robot dito. Bago daw ito umatake ay ninenegate nito yung movement niya. Ang negation daw nito ay baka unavoidable. Si Shen naman daw ay ibang usapan. Wala pa daw siyang masyadong info tungkol dito. Na-constrict daw nito si Fuko nang walang ginagawang special, kaya napatanong siya kung ano yung ninenegate nito. Napagdesisyonan niyang magtago muna at gumamit ng cheap tricks hanggang sa ma-figure out niya iyon at kailangan niya rin daw mag-heal. Habang kinakalikot yung ngipin niya ay may nakita siyang dinamita. Ipinakita dito na may sandamakmak na dinamita na nakalinya sa gilid ng kwarto. Lumalabas na papasabogi na pala yung building na kanilang napasukan. Di nagtagal, sumabog yung mga dinamita sa harap niya at nagsani din yun ng pagkawasak ng building. Ipinakita dito ang gumuguhong gusali dahil sa pagdetonate ng mga dinamita. Matapos pasabogin ay nagkomento yung mga tauhan sa chief nila na walang paraan na maaari nilang magiba yung gusaling iyon ng ganong kahusay gamit yung crazy schedule nito. Sumigaw yung mga tauhan na payagan na ang implosion demolition sa Japan at say no to unreasonable deadlines. Nakababa naman na si Fuko sa sinakyan niyang truck at inisip niya na siya din ba yung may kasalanan nun o isang coincidence lang. Agad din siya nagpasalamat sa truck driver matapos siyang pasakayin nun. Lumabas naman sa rubble yung higanting robot at napakomento ito na there's a level 8 for you. Buti na lang daw ay gamit niya yung suit na gawa ng isang quack scientist kundi ay gutay-gutay na yung katawan niya. Unless mapapredict mo daw kung ano yung mangyayari, ang unlock daw ay more of a disaster waiting to happen kaysa isang weapon. Kailangan niya na daw tapusin si Fuko
kaso unahin niya daw munang tapusin si Andy. Tinanong naman ng robot kung okay pa ba si Shen at sinabi niya na nasecure niya na yung undead kaya si unlock na lang yung kulang. Bigla namang may nagsalita sa kanyang likod. Lumalabas na yung pinulot niyang kamay ni Andy ay kamay na lang talaga. Pinaliwanag ni Andy na tumatagal ng 30 seconds yung body parts niya kapag napuputol yun. Kinagat ni Andy yung daliri niya at tinuro niya iyon sa robot. Sinabi nito na, sayonara, unavoidable. At di nagtagal, biglang pumutok yung daliri niya na parang isang pistol. Tumama yun sa may mata ng robot at pinaliwanag niya na tinatawag niya iyong parts bullet. Ito daw yung bagay na kung saan ginagamit niya ang kanyang regeneration upang barilin ang kanyang half-torn body parts upang gawing projectiles. Pinaliwanag niya din na bawat beses na pumapasok yung robot sa attack stance nito, ay ninenegate nito yung kakayahan ng kanyang kalaban na umiwas o avoid. Ngunit sa katunayan ay tinitigil niya lang yung muscle movement once na magsimulang kumilos yung kalaban niya. Pero yung regeneration daw ni Andy ay hindi naman pipigilan. Inangasan niya yun at sinabi na basahin pa nito yung sarili ng rules. Matapos yun ay merong silhouette na lumabas sa usok at napatanong ito kung ano yung kakaibang tunog na narinig niya. Tinawag din ito yung robot at dito ni-reveal na ang pangalan nun ay Void. Nung nakita ni Shen si Void ay napatanong ito kung paano yung nagawa ni Andy. Nagkomento naman si Andy na, kala mo naman sasabihin ko sa'yo. Kung saan sinabi ni Shen na, sabagay. Matapos yun, isusunod yun na daw si Shen kung saan tila kinabahan nito at nagpaliwanag na nakuha naman na ni Andy yung seat nito sa table. Sinabi naman dito ni Andy na hindi daw ba nila siya narinig at kailangan niya ng dalawang seat. Naghandang umatake dito si Shen at nagkomento na gentleman itong si Andy. Habang sumusugod iniisip ni Andy na kung ano kaya yung ninenegate nito ni Shen. Inasar niya rin sa isip niya yung mala Bruce Lee stance nito ni Shen at sinabi na meron itong opening sa kanyang stance. Sa right side daw nito kaya kinakailangan niya na lang iyong tamaan gamit ang isang sipa. Pagkasipa niya dito ay imbis na kanan yung gamitin niya ay kaliwang pa yung ginamit niya dito na pansipa kaya agad yung napigilan ni Shen. Takang-taka naman dun si Andy dahil sigurado siyang ginamit niya yung kanan niyang paa dun. Napakomento dun si Shen na ang angas nun. Si Fuko naman ay sinusubukang makadaan sa mga tsismosong nanonood sa nangyayari. Pagkatingin niya maigi sa usok ay di nagtagal, nireveal sina Shen at Andy na nagsasabayan. Sinabi ni Shen dito na ang galing ni Andy at hindi niya inaakala na merong taong makakatama sa kanya. Nagtaka naman si Fuko at napatanong na nagkaroon ng kaibigan si Andy, kaya sumigaw ito na wag magpaloko si Fuko doon dahil pinagtitripan lang siya noon. Napansin niyang dala-dala ni Fuko yung katana kaya agad niya iyong pinabato dito. Nung una ay napapatanong si Fuko kung masasalo ba iyon ni Andy, pero nung pinagbadali ito ni Andy ay binato niya rin yun. Umikot-ikot yung katana sa area habang sinasabi ni Andy kay Shen na hindi man niya alam exactly kung ano yung ninenegate nito, pero yung negation daw nito ay all about opposites. Sinasadya daw nito ni Shen na mag-iwan ng gap sa defenses nito at i-force yung kalaban niya sa kabilang side nun kung saan medyo nagulat si Shen. Nakakairita naman daw yun pero hindi daw ba ay right is left, up is down kapag umaatake siya. Di nagtagal, naglanding sa balikat ni Andy yung katana at sinabi nito na ano naman kaya yung gagawin ni Shen sa atake hindi nito kayang ipari. Napapikit dito si Fuko at sinabi na ang sakit nang nangyari kay Andy kahit tinitignan mo lang. Nung i-swing na ni Andy yung katana niya ay bigla itong napatigil. Napakomento naman si Shen na kahit na split second lang yun, ay nag-hesitate daw si Andy bago siya nito patayin. Sa kabila daw nung nabuhay na si Andy sa mundo ng halos 200 years, ay nag-hesitate pa rin siya pagdating sa pagpatay. O baka naman daw ay ayaw lang niya makita ni Fuko yung ganong side niya. Pero duda naman daw ito na ganon ka-soft si Andy. Habang nagsasalita si Shen ay ipinakita dito si Fuko na inaalis ang kanyang gloves. Sinubukang hawakan ni Fuko si Shen ngunit madali lang yung nakailag kaya bumagsak una mukha itong si Fuko. Piniliwanag ni Shen na hindi niya i-reveal ang kanyang negation sa kanila pero sasabihin niya daw ito. Hindi daw sila makakatakbo o makakahawak sa kanya. Yung ability niya daw ay gumagana sa kanilang malalim na isipan kaya wala daw sa isa yung pagpalag. Nilapitan naman ni Andy si Fuko at sinigawan nito na bakit bigla itong tumalon. Umiyak naman si Fuko at sinabi na inaakala niyang gagana yon at nagsorry siya. Habang nag-aaway silang dalawa, ay tinanong sila ni Shen na sino na sa kanila yung kukuha ng seat sa table. Agad naman at sinabi ni Andy na syempre ay si Fuko na yung kukuha nun at wala daw siyang pake kung dalhin pa nila siya sa lab. Kumontra naman si Fuko at sinabi na hindi pwedeng nagdedesisyon bigla itong si Andy. Nung sinubukan ni Fuko na magdahilan na 10 taon nang pinag-eksperimentohan si Andy, ay sinabi nito ni Andy na hindi naman kakayanin ni Fuko maging lab rat. Wag na daw itong magdahilan at ang pagsubok daw sa pagromansa ng isang babaeng may tama sa ulo ay tiyak na mahirap na gawain at yun lang yung tanging paraan.
Paano naman daw kung hindi makakatakas itong si Andy sa lab? Tanong ni Fuko. Wag naman daw mag-alala si Fuko, sabi ni Andy, dahil makakatakas daw siya doon bago ito mamatay, kahit na ikamatay niya yun. At wala siyang paki kung uugod-ugod na itong si Fuko at ililigawan niya pa rin daw ito at bibigyan ng gabing hindi nito malilimutan. Matapos yun pinaalis niya na si Fuko. Nagkomento naman si Shen na naiintindihan niya at kung gayon daw ay dadalhin niya na si Miss Unlucky. Sumigaw naman ng sandali si Fuko at hinubad niya ang kanyang jacket. Sinabi niya kay Shen na wag muna itong tumingin ng 10 minutes, kung saan tinanong ni Shen na bakit at kapag ginawa niya iyon ay maaando niya daw yung negation niya. Wala naman daw paki si Fuko dito. Balak niya daw gawin ang lewd stuff kasama si Andy kaya lumingon na daw ito. Nagkomento naman si Andy na hindi ba ay kailangan muna nitong ma-fall siya kung saan pinatahimik niya lang to. Piniliwanag ni Fuko na dahil sa katawan niya ay hindi niya man lang naramdaman ng kahit sangkusing na romance. Hindi niya alam kung nahulog na ba siya dito o hindi. Pero kahit anong rason pa yon, kung merong taong willing lumaban para sa kanya hanggang may dugo na kahit saan, hindi niya yung kayang iwan na lang nang hindi nagbibigay ng kahit ano. Hinubad niya na rin yung long sleeves niya at sinabi na kaya gagawin na daw nila ni Andy yon ngayon. Hindi niya pa daw yun nagagawa dati kaya hindi niya alam yung gagawin, pero baka mabigay niya na yung unlock na kinakailangan ni Andy upang mamatay. Tawang-tawa naman si Shen sa mga pangyayari at sinabi na hindi ba ay kahapon lang sila ni Andy nagkakilala kung saan nairita si Fuko. Nagsorry naman dito si Shen pero grabe talaga silang dalawa. Kapag pinaghiwalay mo daw ay parang isa iyong capital offense. Napag-decisionan ni Shen na ganito na lang yung gagawin nila. Ipapadala niya daw silang dalawa na labanan ng isang miyembro nila bukod sa kanya at kung manalo sila doon ay magbibigay siya ng magandang rekomendasyon sa kanila. In 3 days, on August 5 at Lake Baikal in Russia, isa daw sa kanilang miyembro ay iimbestigahan ng isang UMA sa area na yun. Patayin daw nila yung union member na magpapakita doon at matapos yun ay okay na sila. Nakasuot daw yun ng red necktie at isang emblem. Pero syempre daw ay meron ding mga taong hahantingin sila along the way. Matapos yun ipaliwanag ay bago umalis si Shen, sinabi nito na inaasahan niyang makita silang dalawa sa round table soon. Napakomento si Fuko na hinayaan na sila ni Shen kung saan sinabi ni Andy na oo, salamat sa kanyang deviant behavior. Nagulat naman dito si Fuko at sinubukang magpaliwanag. Nilapitan siya ni Andy at sinabi na hindi siya scummy enough para yugyugin ng isang babae dahil lang siya ay desperado. Kaya kung gagawin daw ulit yun ni Fuko ay magsisisi siya. Takot naman na nag-okay doon si Fuko. Matapos yun, agad na kumilos si Andy at sinabi na wala na silang panahon para magsiyang ng oras. Nung tinanong ni Fuko na paano sila makakapunta ng Russia wala siyang passport, piniliwanag ni Andy na masyadong delikado ang public transportation at pupunta daw sila doon gamit ang paraan niya. Una daw ay gagawa sila ng trucks hanggang Niigata. Tapos ay sasakay sila sa kanyang yacht at ibubuk yun sa Russian port Vladivostok at doon kikitain niya daw yung dati niyang war buddies para tulungan sila. Tapos hihintayin na lang nila sa lake yung target at doon napapatayin. Sa uli, tinanong ni Andy si Fuko kung ilang taon na ito at sumagot naman si Fuko ng 18. Kaya sinabi ni Andy na legal na siya doon kaya iinom daw sila ng marami matapos ang kanilang mission. Dumako tayo sa pagbalik ni Shen sa kanilang base. Nakasalubong niya ang isang babae at tinawag niya itong Miui at hiniling niya dito na ito nang bahalang magpaliwanag sa boss nila kung saan sinabi ni Miui na magpapadala ito ng convincing report. Pinaliwanag ni Shen na sinuot niya yung gloves na yun specifically para kay Fuko pero sobrang amateur daw noon na parang sobra na agad kapag tinamaan mo yun. Pero kung matuto daw yun ng fighting skills para ipang backup sa ability nun ay magiging invincible yun. Inopen naman ni Miui sa kanya ang tungkol sa mangyayari sa Lake Baikal. Hinahabol daw ni Lady Gina si Andy sa kasalukuyan. Sabi naman ni Shen na sigurado siyang malalampasan niyon nila Andy dahil maraming tricks daw ang mga ito. Sa sumunod na eksena, nakasakay na sa yacht sila Fuko at Andy. Ano naman daw yung masasabi ni Fuko sa yacht ni Andy? Hindi daw ba ay parang isa yung panaginip? Habang pinapaliwanag ni Andy na maraming upgrades yung yacht na iyon, kaya madali lang silang makakapunta sa Vladivostok. Napansin niya si Fuko na nasa ilalim ng upuan, kaya tinanong niya kung ano yung ginagawa nun. Sinabi ni Fuko na hindi daw ba narinig ni Andy yung sinabi ni Shen kahapon tungkol sa mahuhuli sila bago pa sila makarating sa Russia. Hinila ni Andy si Fuko para umalis doon at sinabi na kapag nangyari yon, ay nangyari yon. Kaya lumabas na daw ito at enjoyin yung ride. Dahil doon ay umiyak si Fuko habang sumisigaw na natatakot siya. Pwede daw kasi silang atakihin bigla-bigla. Nung sinusubukang mapaliwanag ni Andy ay ipinakita ang dalawang jet na papalapit sa yacht nila. Inatake sila ng dalawang jet na yon kaya sinabi ni Fuko na sabi niya na nga ba. Inasar naman ni Andy yung mga jet at sinabi na walang mga aim yung mga yon at kung ipagpapatuloy lang daw nila yon ay magiging smooth sailing ang papunta nila sa Russia.
Natakot si Fuko at sinabi na siguradong sasabog yung bangka nila kapag nagpatuloy yun. Kung gano'n naman daw, edi pigilan niya yung mga jet gamit yung unlock niya. Kung saan sinabi nito na hindi ganun gumagana yun. Kumuha ng bomba si Andy at ipiniliwanag na tungkol lang yon sa kung paano mo gagamitin yung ability mo. Hindi daw ba yung undead niya ay pinipigilan lang siyang mamatay. Pero kung hihiwain niya daw yung parte ng katawan niya almost completely at patubuin yun agad sa original na pwesto, ay nagiging sandata yun. Habang hawak-hawak ng kamay niya yung bomba, ay ginamit niya ito bilang parts bullet fist at ipinapunta sa isang jet. Dahil doon ay agad niyang napasabog yung aircraft na umaatake sa kanila. Namangha naman dito si Fuko at napatanong na ibig sabihin daw ba noon ay nasa union na sila. Sinabi naman ni Andy na inaakala niya na nakikinig kahapon si Fuko sa sinasabi ni Shen. Kailangan daw nilang patayin yung taong may emblem. Pinaliwanag niya na yung dalawang nakalaban nila kahapon ay may gold pins na nakadikit sa kanila. Hula niya daw na ayun yung mga emblem na tinutukoy ni Shen. Dagdag niya, meron siyang clues patungkol sa kung sino yung merong mga ganun at 3 tao yung naaalala niya. Yung una daw ay yung gumawa ng ninakaw niyang indestructible katana. Iniisip niya na iyon daw si Unbreakable. Sumunod naman daw doon ay yung lalaking in charge sa experiment na pinagdaanan niya 50 years ago at parang isa raw yung engineer. At yung pangatlo daw ay yung taong nakahuli sa kanya, isang babae na kayang makagawa ng invisible barriers. Sa mga panahon daw na iyon ay ginamit ng babaeng yon ang isang invisible barrier upang itrap ang kanyang ulo. Ngayon daw ay nakikita na ni Fuko na kahit pa-undead siya ay hindi siya unbeatable. Magiging mahirap daw na matchup yon kung yung babaeng yon yung susubukan nilang patumbahin. Doon napagtanto ni Fuko na maski si Andy ay merong mga kahinaan base sa kinakalaban nito. Pero gayon pa man daw, ay wala siyang pakisama ngayon, ika ni Andy. Kahit sino pa daw ang humarang sa kanila ay makakarating sila sa leak upang patumbahin yung target nila. Tsaka, besides, pwede naman daw nilang gamitin yung unlock ni Fuko kung mahirapan daw sila, kung saan kumontra naman si Fuko at sinabi naman na nito na hindi sila pwedeng umasa sa unlock niya. Mas better naman daw yun, ika ni Andy, at siguro daw ay kailangan niyang maglaan ng oras para ma-feel yung rules ni Fuko bago magkaroon ng problema. Sumigaw naman si Fuko at sinabi na anong pinagkasabi ni Andy na feel. Yung gusto lang naman daw nitong gawin ay i-fill her up. Sumang-ayon naman dito si Andy at sinabi naman ni Fuko na at least tapat ito. Nung sinabi naman ni Fuko na sinasabi niya lang na kapag ginawa yun ni Andy ay bababa yung likability nito, ay inasar lang siya ni Andy. Sa sumunod na eksena, may pinakitang satellite na nasa outer space. Tila may nagsasalita dito at sinasabi na it will, it won't. Ipinakita dito ang isang babaeng kamukha ng tinutukoy ni Andy na may invisible barrier powers at sinasabi nito na as expected ay hindi nagbago itong si Andy. At after all daw, undead man daw si Andy ay ito pa rin ang tanging lalaki sa mundo na minahal niya. Agad na may ipinalabas yung higanting satellite na ito at di nagtagal, tumama yon sa sinasakyang yacht nila Andy at Fuko na nagsanhi ng pagkahati nun sa dalawa. Sinabi ng babae na alam niyang magiging okay lang si Andy given na hindi ito nagbabago. Makakahanap daw itong si Andy ng paraan para makabalik sa kanya. Sa sumunod na eksena, habang nasa ilalim ng tubig ay nagtataka si Andy kung ano yung umatake sa kanila. May napansin siya sa ilalim ng tubig at napakomento na parang sobrang haba naman ang trail of air bubbles doon. Di nagtagal, nakita niya si Fuko nang walang malay pagkalapit niya doon. Kung iyong si Fuko daw ay asphyxiating o nasa isang cardiac arrest, ay kapag mas matagal pa ito sa ilalim ng tubig ay bababa ng todo ang tsansa nito mabuhay. Agad niya iyong pinuntahan at napansin niya na naipit yung legs nun sa wreckage. Dahil doon napagdesisyonan ni Andy na isiksik yung sarili niya sa ilalim nun at ginamit niya ang kanyang regenerating ability upang mapaangat yung wreckage. Nagawa niyang maalis si Fuko sa pagkaipit at nung lumalangoy na ito pa surface ay nakita ito ng tila mga underwater volcano. Napangiti ito na tila may pinaplano at lumipat na sa sumunod na eksena. Inubo si Fuko dahil sa pagkalunod nito at nagkaroon na ulit ng malay. Pinag-relax siya dito ni Andy at pinahingang malalim. Napatanong si Fuko na hindi ba ay naipit siya sa ilalim ng bangka. Kung saan sinabi ni Andy na ipapaliwanag niya iyon mamaya pero itaas daw muna niya yung mga kamay niya dahil mahuhuli na sila. Pagkatingin ni Fuko sa itaas ay nandun yung isa pang jet na humahabol sa kanila kaya napasigaw siya dun. Nagsalita yung piloto at tinanong kung sumusuko na ba si Andy kung saan umuo ito agad. Nagtaka dun si Fuko kaya pinaliwanag ni Andy na nag-i-stall lang siya para sa kanyang experiment. Makakatulong daw iyon upang ma-figure out yung unlock ni Fuko kung kaya niya yung makontrol o hindi. Sumigaw si Fuko na syempre hindi yun nakokontrol at yun daw yung dahilan kung bakit meron siyang issues in the first place. Piniliwanag naman ni Andy na hindi yun makontrol ni Fuko at will pero meron siyang hypothesis.
Lahat daw ng previous strokes of unlock nito ay mga phenomena na ni-utilize yung mga bagay sa paligid nito. Tinanong ni Andy na ano sa tingin ni Fuko yung pagkakatulad ng kidlat na galing sa haircut at sa meteorite mula sa halik sa pisngi. Kaya sumagot ng patanong ni Fuko na ginamit ng unlock niya yung mga bagay na nasa malayo. Malakas naman na sumang-ayon dito si Andy at sinabi na forcibly na hinihila ni Fuko papalapit ang mga bagay na nasa malayo. Tinanong ni Andy na bakit nangyari yung dalawang yun at pinaliwanag niya na dahil ang dalawang instances of contact, yung haircut at yung kiss ay dalawang bagay na may malalim na personal value si Fuko at yung material na kinakailangan upang makapagpalabas ng stroke of unlock equal sa value na iyon ay malayo sa paligid. Habang pinapaliwanag yun ni Andy ay napapaisip si Fuko na nakakahiya yun at tila binibreakdown daw ni Andy yung views niya on romance. Kaya para dito, nakahanap daw ng source si Andy na magpoproduce ng stroke of unlock na proportionate sa value. Nagtaka naman si Fuko sa sinabi ni Andy na para dito. Hindi niya pa naman daw siya hinahawakan ito. Di nagtagal, napansin niya na nakaangat yung bra niya. Hiyang-hiya niyang tinanong kung bakit yun nangyari, kaya piniliwanag ni Andy na binigyan niya iyon ng heart massage. Nakaharang daw kasi yung mga melo ni Fuko kaya hinawi niya yun sa gilid. Namula si Fuko habang iniisip na nakita na ni Andy yung hinaharap niya at nahawakan na din yun. Napatanong siya na tama daw ba na yun ang ginawa ni Andy, kung saan sinabi ni Andy na hindi gumagana yung massage kaya ginawa niya daw yun. Anong iyon naman daw yun, tanong ni Fuko. Di mouth to mouth, ika ni Andy. Dahil doon hindi na kinaya ni Fuko ang hiya kaya namula ng todo yung mukha nito. Di nagtagal, sumabog na yung underwater volcano at napropel sila Andy ng pressure noon paakyat sa jet ng kalaban. Pagka-landing nila sa jet ay sinabi ni Andy na oras na para sa kanyang special move. Ginamit niya dito ang repair boost, Crimson Crescent Moon na mabilis humiwa sa piloto. Piniliwanag ni Andy na isa iyong quick draw slash na binuboost ng regeneration ng kanyang braso. Sinigurado niya din daw na hindi ma-damage yung controls ng jet kaya sa kanila na daw yun. Nag-alala naman si Fuko sa braso ni Andy kaya pinaliwanag niya na wala naman siyang sheath kaya anong gagawin niya doon kaya wag na daw yung pansinin ni Fuko. Ano naman daw yung masasabi ni Fuko sa nalaman niya? Ang gagawin na lang daw nila ay hanapin yung source of unlock, malaman kung anong level of contact ang sapat upang matrigger iyon at handa na sila. Hindi daw accidents ang unlock nito ni Fuko, kundi mga trump cards. At ngayon, meron na silang bago magagamit upang makapag-travel. Kumontra na naman si Fuko at sinabi na fluke lang yung nangyari kanina at sinasabi na nito na bad idea yung pag-rely sa kanya. Sinabi naman ni Andy na tigilan na ni Fuko yung pagkontra nito at gumana naman yung nangyari kaya hayaan na lang daw nito yon. Matapos yun, binilisan na ni Andy yung pagmamaneho ng jet papunta sa destinasyon nila. Sa uli, isang araw na lang ang natitira bago ang UMA investigation sa Lake Baikal. Dumako tayo sa pagpilot ni Andy ng ninakaw nilang jet. Napansin ni Andy na merong kakaibang nangyari sa jet kaya agad siyang tumalon habang karga-karga si Fuko at bigla namang sumabog yung jet. Napatanong si Fuko kung bakit biglang sumabog yung jet kaya pinaliwanag ni Andy na na-figure out na syempre ng kalaban na ninakaw nila yon. Naasar naman si Fuko kay Andy dahil nakangiti pa rin ito kahit nalalaglag na sila. Sinabi naman ni Andy na meron siyang technique galing sa kanyang mercenary days kaya gagawin daw nila ang isang 5-point landing. Nagtaka naman doon si Fuko. Habang ginagawa ni Andy yung tinutukoy niya, pinapaliwanag niya na yung first point ay yung balls ng iyong paa, sunod ay yung side ng iyong calves at yung wet packs mo daw. Di nagtagal, ligtas na nakapag-landing si Andy habang derdala si Fuko at napakomento ito ng suck it. Sumigaw naman si Fuko na nakakadiri yung creaking at cracking sounds ng mga buto ni Andy doon. Nung sinabi ni Andy na success yung pag-landing nila, kumontra naman si Fuko na siguradong sinabi niya na suck it. At sinabi naman ni Andy na mali yung narinig ni Fuko at success daw yung sinabi niya. Matapos yun, sinabi ni Andy na magmasid-masid na sila dahil baka malapit na doon yung target. Gulat na gulat naman si Fuko sa kanyang nakita. Lumalabas na yung Lake Baikal ay isang magandang tanawin at piniliwanag dito ni Andy na iyon ay yung world's deepest, clearest, and oldest freshwater lake. Sa palagay niya raw na yung mga tiga-union ay imbestigahan ng isang UMA doon. At sa katunayan ay maganda nga daw yung lugar na iyon para pagtaguan ng isa sa kanila. Napakomento naman si Fuko na ang laki at ang ganda nun at mukhang there is more to the world than just Japan, ika niya. Nung tinanong ni Andy na first time ba niyang mag-overseas ay piniliwanag ni Fuko na oo at shut in daw kasi siya. Matapos yun ay sinabi ni Andy na hahanapin daw muna niya yung old war buddies niya kaya mag-split up muna sila ni Fuko. Sinabi naman ni Fuko na sandali lang at tinanong nito na sino sa tingin ni Andy yung kakaharapin nila na tiga-union at paano naman daw kung mabuting tao yung kakalabanin nila.
Sinabi naman ni Andy na papatayin niya pa rin yun para makapasok siya sa union at gagawin pa rin nila yung plano. By the way naman daw, meron daw bang ayaw na pagkain itong si Fuko? Sagot naman ni Fuko na ayaw niya ng wasabi. Sige daw, sabi ni Andy, at wala daw problema at settled na. Yung taong pupuntahan daw kasi ni Andy ay nagpapatakbo ng restaurant na halimang magluto. Kaya kinakailangan daw ni Fuko na subukan nito yung borscht doon. Magpapareserve daw siya para sa kanilang dalawa habang nandun. Matapos yun ay tinulak niya na si Fuko papalabas ng mataas na damo at sinabi na siya na munang mag-isa doon. Tsansa na daw ni Fuko na tignan yung Russia at wag daw nun yun sirain sa pagiging timid nito. Mag-enjoy lang daw ito at magpakasaya. Nagkomento naman si Fuko na mas madali yung sabihin kaysa gawin. Nakita si Fuko ng dalawang lalaki at inaya siya ng mga yun na sumama sa kanila para uminom. Windang na windang si Fuko dahil 4 na araw pa lang yung nakalipas nung nakilala niya si Andy, ay ngayon ay nasa Russia na daw siya. Crazy naman daw yun at bakit daw siya ganun ka-inconsiderate. Hindi daw siya pwedeng magsaya nang may maraming tao sa paligid nang may ganung katawan. Dito natin nalaman ang special skill ni Fuko na kaya niya makalusot sa grupo ng mga tao cleanly. Pero then again, kung hindi daw dahil kay Andy ay tegi na siya ngayon. May napansin si Fuko sa kanyang gilid at nilapitan niya yun. Lumalabas na isa iyong babae na nagpipainting. Napalingon yung babae sa kanya kaya nagulat siya dito. Sumigaw bigla sa tuwa yung babae at tinanong kung Japanese ba itong si Fuko at isa daw ba itong Yamato na Deshiko o isang schoolgirl. Pinaliwanag dito na ang Yamato na Deshiko ay ang personification of an idealized Japanese woman. Sagot naman ni Fuko na Japanese lang kung saan manghang-mangha naman yung babae. Sinabi ng babae na tignan ni Fuko yung suot niya at hindi daw ba ay mukha yung schoolgirlish. Piniliwanag naman ni Fuko na hindi daw siya nag-aaral ng high school kaya hindi niya daw yun malalaman. Nakakalungkot naman daw yun, sabi ng babae, pero hindi daw ba mukhang masaya yung high school. Napa-awkward laugh naman dito si Fuko. Napalingon naman si Fuko sa painting ng babae kung saan manghang-mangha siya doon. Napatanong si Fuko na hindi daw ba na transparent watercolors yung ginamit doon ng babae kung saan sumang-ayon niyon at napatanong kung paano yun nalaman ni Fuko. Piniliwanag ni Fuko na hindi siya lumalabas madalas kaya sinubukan niya daw ang art ng kaunti. Hindi naman daw magaling si Fuko dito. May nakuha namang ideya yung babae at agad itong binigyan si Fuko ng canvas. Sinabi nito nang kung gayon ay magpainting sila ng magkasama. Piniliwanag ni Fuko na may hinihintay siya at bigla namang nabuhayan ng todo yung babae at sinabi na boyfriend niya ba yung hinihintay niya. At kung ganoon daw ay why not surpresahin nila yon gamit ang isang painting. Inalala naman ni Fuko yung sinabi ni Andy sa kanya na mag-enjoy ito. At di nagtagal ay pumayag siyang mag-painting kasama yung babae habang nakaharap sa napakagandang lawa. Sa isip niya ay napapakomento siya na napakadaling gamitin ng brush na gamit niya. Bigla naman siyang tinawag na Lil Lucky ng babae at tinanong na kung ano yung mas gusto niya. Mga bagay na nagbabago o mga bagay na nananatiling pareho. Dahil doon napatanong si Fuko na hindi ba tinawag siya nito na Lil Lucky. Sumang-ayon dito yung babae at nakita niya daw kasi na may nakasulat na lock sa binin ni Fuko. Piniliwanag naman ng babae na gusto nito yung mga bagay na hindi nagbabago, yung mga bagay na hindi tied down o swayed ng kahit sino. Meron daw something cool sa quality na iyon. Napatitig naman dito si Fuko. At iyon daw yung dahilan kung bakit mahal ng babae ang art. Kung iisipin mo daw ay pwede mong makapture ang ever-changing world bilang isang never-changing drawing gaya ng ginagawa nila. So ano na daw yung mas gusto nito ni Fuko? Ang hirap daw ng tanong na yon, ika ni Fuko. Dahil doon ay hiniling niya na pwede bang pag-isipan niya muna iyon kung saan sinabi ng babae na sige't mag-take your time lang siya. Sa sumunod na eksena, inabot na sila ng gabi sa lawa habang nagpipinta. Di nagtagal, sinabi ni Fuko na natapos niya na yung gawa niya. Sabi naman ng babae na patingin nun. Sinigurado naman ni Fuko na hindi tatawa yung babae pag nakita niya ito, kung saan sinabi ng babae na hindi at ang art ay all about freedom. Wala daw tama o maling sagot. Lumapit na yung babae at sinilip na yung gawa ni Fuko. Ipinakita dito ang isang magandang portrait ng gabi sa lugar. Napatanong yung babae kung ano yung sparkly things na nakapalibot sa moon, kaya piniliwanag ni Fuko na walang kahit ano sa space except sa araw at buwan. Mukhang lonely daw kasi yung buwan kaya binigyan niya iyon ng friends. Ang thoughtful naman daw ni Fuko, sabi ng babae, at tama nga daw siya na malungkot nga minsan yung night sky. Pero by the way daw, tungkol daw sa tanong ng babae kanina ay may sagot na si Fuko. Sa tagal daw ng panahon ay hindi niya mabago yung sarili niya at sobrang hirap daw noon para sa kanya na humantong pa sa gusto niyang mamatay.
Pero 4 na araw na daw ang nakalipas, nakilala niya daw yung isang mabuting lalaki. At matapos daw yun ay naging insane ng kanyang buhay at ang daming nangyari. Explosions left and right at ngayon ay nasa Russia na siya. At hindi man lang daw nun sinama ang kanyang 10 years seclusion. Pero sa lahat daw ng yun, tinulungan siya ng lalaking yun na magbago. Namangha daw siya na nagawa niyang makasama yung babae habang nagpipainting ngayon at napakasaya daw nun. Yung pagkakaroon daw ng kasama sa kanyang tabi na nakakatulong sa kanyang magbago ay talagang nagpapa-appreciate sa kanya ng change as a whole. Ang touching naman daw nun ika ng babae. Nagsimulang maglakad sa tubig yung babae habang sinasabi na napakabata, napakabuhay at ang naive daw ni Fuko. Pero sa kabila daw ng lahat ng yun, yung mga salita daw ni Fuko ay nagre-resonate pa rin sa kanya. Gulat na gulat si Fuko nang hindi lumubog yung babae sa tubig. Habang sinasabi na baka nga daw ay nabutan na siya ng kanyang edad, ay pinaangat nito ang malaking parte ng tubig na inaapakan niya. Gulat na gulat si Fuko nang lumutang yung lawa. Bigla namang lumabas sa gilid niya si Andy kaya nagtaka siya kung ano na yung nangyayari doon. Agad na tumalon si Andy papunta sa babae at ginamit ang Crimson Crescent Moon. Madali naman yung nasalag ng babae at napakomento na hindi pa rin nagbabago ang kanyang Daddy Dearest. Sinabi naman ni Andy na nasobrahan naman daw yata yung babae sa face paint around the eyes at tinawag niya iyon na Gina. Ipinakita naman na kumalat yung mascara ni Gina dito. Inutusan naman ni Gina yung tauhan nito na ipadala yung beret niya at magsasaya daw muna siya kasama yung dalawa habang hindi pa tapos yung scanning. Pag-landing ni Andy, sumigaw ito na, "Kita mo yon? 5-point landing." Nairitang sinabi naman ni Fuko na hindi yun yung oras para sa ganong bagay at tinanong kung yung babaeng iyon daw ba ay yung nagbigay sa kanya ng problema dati. Sumang-ayon naman dito si Andy at sinabi na iyon yung chick na nakahuli sa kanya 50 years ago. Sinabi naman ni Gina dito na sinabi ng boss nila sa kanya na gusto siyang patayin ng dalawang iyon at sumali sa organization nila. Kung gayon naman daw, ay mukhang kailangan muna ng ating dalawang katropahan na baguhin siya. Sa uli, tinawag ni Gina sina Andy at Fuko na Daddy Dearest at Lil Lucky. Dumako tayo sa pagsabi ni Gina na kung gusto nila siyang patayin ay dapat ay baguhin muna siya nila. Nginitian sila nito confidently. Pinapasa naman ni Andy si Fuko sa kanya. Pagbaba ni Gina galing sa kanyang ipinaangat na lawa ay nagkatitigan sila nila Andy. Di nagtagal, biglang tumakbo si Gina papunta kay Andy kaya sinubukan niya yung tsuktsakin ni Andy pero hindi yun gumagana. Sinasabi nito ni Gina habang tumatakbo na ang tagal na nang huli nilang pagkikita habang tila tuwang-tuwa. Sumang-ayon naman doon si Andy at sinabi na hindi niya ito mahiwa at hindi ba iyon yung rule niya. Bigla namang sumigaw dito si Gina na sandali lang. Paano daw nagagawa ni Andy maging ganun? For the first time daw ay nakita silang muli matapos ang 40 years at ang unang instinct daw nito ay hiwain siya. Nagkomento naman si Andy at sinabi na, "Sabi ng schoolgirl na may barrier simula pa lang." Nag-excuse naman dito si Fuko at tinanong na si Gina ba yung nakahuli kay Andy 50 years ago. Sumang-ayon dito si Gina at sinabi na hindi niya lang iyon nahuli kundi sinupervise niya pa iyon. Napasigaw naman si Fuko na pero halos mukhang kasing edad niya lang si Gina. Kinilig si Gina at sinabi na tigilan ni Fuko ang pag-flatter sa kanya. Nagkomento naman si Andy at sinabi na niloloko niya yata sila at 16 years old na daw si Gina nung hinuli siya nito kaya meaning ay 66 na daw si Gina ngayon. Nung pinupuri ni Andy yung anti-aging chuchu ng organization, ay napasigaw sa gulat si Fuko na 66 na si Gina. Bigla namang hindi magalaw ni Andy yung bibig niya at lumalabas sa tila kinokontrol yun ni Gina. At sinabi nito na alam ni Andy na 16 years old siya eternally at dapat daw hindi ito nagsasabi ng unflattering accusations. Agad na tinapat ni Andy ang kanyang espada sa kanyang baba kaya nagtaka si Fuko. Hiniwa bigla ni Andy ang kanyang muka at pumunta yung parteng hiniwa niya papalapit kay Gina. Naangasa naman si Gina dito at tinanong kung ano kaya yung gagawin niya doon. Nung susubukan ng halikan ni Gina yung natanggal na mukha ni Andy, ay di nagtagal bigla yung naglaho. Dahil doon ay nagtantrums itong si Gina at sinabi na malapit na siya sa good part eh. Napatanong si Fuko kung okay lang ba si Andy at pinaliwanag nito na may something invisible na kinakoberan yung bibig niya kanina kaya kailangan niyang ma-figure out kung paano yung tapatan. Sinabi din dito ni Andy na tigilan na ni Fuko ang pag-aalala dahil isa nga siyang undead. Napapaut naman dito si Gina at tila nagsiselos na. Di nagtagal ay sinigawan nito si Fuko at sinabi na para malaman niya, siya yung unang na-inlove kay Andy. Say what? Dito si Fuko. Pinaliwanag ni Gina na yung landas nila ay unang nag-cruise 50 years ago.
Iyon daw ay isang ill-fated encounter. Siya, ang hunter, at si Andy ang hunted. Kahit na nagtagumpay siyang huliin si Andy, ay puno na daw yung seat nila. Matapos siya daw may ilagay na maging in charge sa pagbabantay kay Andy, sinabi niya dito na pasensya na at sumusunod lang siya sa inutos sa kanya. Pero habang nagpapaliwanag siya ay sinabi lang daw ni Andy na anong pinagsasabi niya. Natalo daw siya ni Gina at ayun na yun. Dagdag pa, kaya niyang mamatay sa maraming paraan habang nandun siya, kaya wala nang ibang paraan para ma-figure out niya yung sarili niyang set of rules. Kapag nakalabas na daw siya doon ay magkita daw silang muli para sa isang sequel. Ibet daw ni Gina na hindi na ito ulit matatalo sa kanya. Matapos ipaliwanag yun ni Gina, ay sinabi nito na napaka-cool ni Andy nun kaya hindi niya napigilang ma-fall. Ipinakita naman dito na hindi yun maalala ni Andy habang si Fuko naman ay iniisip na gano'n na in love si Gina. Pero 10 years ago daw ay nakatakas itong si Andy nang hindi man lang nagbabay. For the past 40 years ay para bang nawala ito sa mundo, ika ni Gina. Pero simula nung makilala ni Andy si Fuko ay kung saan na ito pumunta at sa wakas ay nagawa niya na itong mahanap. Habang nagsasalita ay binato ni Andy ng sandamakmak na bomba si Gina. Di nagtagal, sumabog yung mga bombang iyon kung saan sinabi ni Fuko na sira ulo tong si Andy at ginulo nito yung monologuing ni Gina. Gayunpaman, nireveal na walang epekto yung nangyari kay Gina at pinaliwanag niya na wala daw kahit sino pa ang gusto niyang makilala face to face kundi si Andy lang. Pero iyong si Shen daw ay nanguna na at inilagay ang maruruming kamay nun sa kanyang Daddy Dearest. Dapat daw nung sasabihin sa kanya kapag nakita niya na si Andy eh. Gayunpaman, binigyan naman daw siya nun ng favor sa pamamagitan ng pagsama nun kay Void. Salamat daw sa paghimlay nun ay nagkaroon na ng open seat sa union. Nung tinatanong ni Gina na bakit hindi kunin na iyon ni Andy, ay binato lang siya nun ng flashbang. Di nagtagal ay sumabog yun kaya napilitan si Gina na harangan ng kanyang mata. Agad na sumugod si Andy habang iniisip na chance niya na at sigurado daw na nawala yung barrier ni Gina doon. Gayunpaman, pagka-atake niya doon ay mali ang kanyang inaakala kaya hindi pa rin gumana ang kanyang swings. Nung sinubukan ulit siya nung lagyan ng invisible na bagay ay iniwan niya agad ang kanyang legs. Matapos yun ay tumalon-talon si Andy sa mga puno upang windangin si Gina. Napatanong si Fuko na ibig sabihin daw ba ni Andy na walang weakness si Gina. Nung sinuggest ni Fuko na tumakas na, sinabi ni Andy na hindi niya gagawin yun at magagather daw siya ng intel. Natanong din ni Fuko kung nasa na yung tinutukoy ni Andy ng mga tropa, kung saan sinabi ni Andy na lahat ng iyon ay nasa hukay na. Dahil doon ay napasigaw si Fuko na, paano na yun ngayon? Dagdag ni Andy na kumuha na din siya ng ibang lugar para sa dinner nila, kung saan sinabi naman ni Fuko na hindi niya iniisip yung dinner habang nasa ganong sitwasyon. Sinabi naman ni Andy na mag-chill lang si Fuko dahil in the bag na daw yung laban na yun at malalaman niya na daw yung sikreto sa role ni Gina. Una, sinolidify ni Gina yung lake. Pangalawa ay pinaangat niya iyon telekinetically. At pangatlo ay kaya nitong gumawa ng invisible wall since Star's her main ability. At maaaring ayon daw yung ginamit nun para koberan yung mukha niya. Sabihin na daw natin na ang ability ni Gina ay hardening at yung lake daw yung nagpo-prove ng kanyang unang point, pero paano naman yung pangatlo? Kung inaharden lang daw nito yung mga bagay, then yung slashing skills niya ay dapat sapat na para maputol yung mga yun. So ano naman daw yung ninenegate ni Gina para ma-form yung barriers na iyon, tanong ni Fuko. Binato bigla ng malakas ni Gina ang kanyang beret papunta kina Andy, kaya sinabihan agad ni Andy si Fuko na itaas ang legs nito. Di nagtagal, nahiwa sa kalahati ang katawan ni Andy dahil sa atake ni Gina. May napansin naman na something si Andy sa beret ni Gina at tila may nire-reveal ang dugo niya dito. Nagkomento si Gina na sigurado siyang maiiwasan ni Andy yung ataking yun kung hindi nun pinoprotektahan si Fuko. Kung namatay lang daw si Fuko back then, magiging mas magandang laban daw sana yun. Nagtaka naman si Andy nang sinabi ni Gina na back then. Piniliwanag naman ni Gina nung nasa boat sila. Mapapatay na daw sana ng projectiles niya si Fuko. Naalala naman ni Andy yun at narealize na si Gina ang may kagagawa nun. Nag-alala naman dito si Fuko at napatanong na hindi daw ba makagalaw si Andy at may nangyari ba. Kinonstrict daw ni Gina ang lower half ni Andy kaya hindi na daw ito makakatakbo pa. Sumuko na lang daw si Andy sa unlock business na yun. Hindi naman daw mararating ni Fuko yung kota nito kung masali man yun sa union. Sinabi agad ni Andy na hindi yun mahalaga. Fate? Destiny? O kung ano pa daw yung gusto mong itawag dun, kahit anong mangyari sa kanilang dalawa ay isang bagay lang ang certain. Ang babaeng daw yun ay sa kanya, ang kanyang highway to hell. At hindi daw pwedeng mamatay si Fuko hanggat hindi siya namamatay. Nagkomento naman si Gina na kung gayon ay bahala sila. Wala na daw siyang choice kundi kunin ulit si Andy na kagaya ng ginawa niya 50 years ago
At kapag nagawa niya na daw yun ay magiging sa kanya na si Andy forever. Natakot naman si Fuko dahil papalapit na daw si Gina at ano na daw yung gagawin nila doon. Sagot naman ni Andy na edi susugod din tayo, kung saan sinabi ni Fuko na sinusubukan niya ba ulit na mahuli. Wag daw mag-alala si Fuko dahil na-figure out na daw ni Andy kung ano yung ninenegate ni Gina. Pumormang muli si Gina at naghanda itong ibatong kanyang beret ng may pambihirang lakas. Bigla namang sinubo ni Andy ang isang bomba na nagpawindang kay Fuko. Nagulat din dun si Gina. Pagkasubo ni Andy ng bomba ay bigla niya ring hiniwa ang kanyang leeg gamit ang kanyang katana. Takang-taka dun si Gina. Pagkahiwa ay lumipad pa paangat yung ulo ni Andy habang sinisigaw ang parts bullet, head plus, bodily repair. Tumubo agad yung katawan ni Andy habang nasa ere pa siya at ipinakita na umabot sa kanyang tiyan ang sinubo niyang bomba. Di nagtagal, sumabog yung bomba na nagpasabog din sa katawan ni Andy. Windang na windang sina Fuko at Gina sa pangyayari. Umulan ang dugo ni Andy sa lugar at bumuhos yun sa dalawang babae. Napatulala naman dito si Gina. Sinigaw ni Andy na ninenegate ni Gina ang change in state ng isang object. Lahat daw ng invisible attacks nito ay ninenegate yung changes sa air itself. Pero dahil daw sa sandamakmak na dugo ay malinaw na yon. Yung ability daw ni Gina ay unchanged. Ano naman daw kung ganun, ika ni Gina. Ngayong alam na iyon ni Andy ay sa tingin daw ba nito ay matatalo siya nun. Sinabi naman ni Andy na hindi nang mag-isa. Sa huli, sinabi niya kay Fuko na alam na nito ang gagawin niya at oras na para sumama sa aksyon si Fuko. Dumako tayo sa pagpapaliwanag ni Andy na ang ninenegate ni Gina ay yung variations in form. At yung mga kamay daw na gamit nun ay iniisip niya na dahil iyon sa pag-fix in place ni Gina ng hangin. So ganito yan. Sabihin na lang natin na kayang isolidify ni Gina yung hangin dahil kaya niyang ibahin yung forms ng mga bagay, kaya siya nakagawa ng mga kamay na gawa sa hangin. Okay. Sumang-ayon naman si Gina sa paliwanag ni Andy at sinabi na kapag nadakma na sila ng mga iyon, ay hindi na sila makatakas pa. Sinabi ni Andy na talagang nakaurat nga na hindi nila siya mahawakan, pero hindi ibig sabihin nun wala na silang option. Ipinakita naman dito na pulang-pula na yung mukha ni Fuko. Lumalabas na nakalabas na yung mga melon niya at nakadikit yun sa likod ni Andy. Ops, di ko papakita, ba ma-flag. Sinabi ni Andy na idikit lang ni Fuko yung katawan niya at sakupin nun ang surface area na makakaya niya. Napasigaw naman si Gina na sandali nga lang. Ano daw yung ginagawa ni Fuko at bakit daw nang dinidikit yung mga balon niya kay Andy? Sagot naman ni Fuko na wala na siyang choice. Habang naiirita si Gina at pinapagilitan si Fuko, bigla itong may narealize. Hindi daw siya makapaniwala na inakala niya na isa sa mga magandang uri ng babae si Fuko. Malinaw na daw sa kanya na ginamit ni Fuko ang sexy na katawan nito upang akitin si Andy. Sabi niya na nga daw ba na may kakaiba eh. Ano pang dahilan kung bakit pinoprotektahan ni Andy ang isang mahinang babae? Windang na windang naman dito si Fuko. Sumigaw si Gina na give it 20 years at yung mga pinagmamalaki ni Fuko ay lalawlaw na sa lapag. Sigaw naman ni Fuko na hindi yun mangyayari. Kumontra si Gina at sinabi na hindi naman sa pagmamayabang ay pagdating doon ay hindi siya mapipigilan dahil meron siyang unchanged. Napakomento si Andy na ano yung pinagsasabi mo dyan? Hindi daw ba ay external type si Gina? Napatanong naman si Fuko kung ano yun. Piniliwanag dito ni Andy na merong dalawang types ng negators. Self-targeting types kagaya ni Andy na kaya lang gamitin ang kanilang ability sa sarili nila. At yung mga external targeting types kagaya ni Gina na kung saan yung kapangyarihan nun ay naaapektuhan ng lahat maliban sa sarili nila. Napasabi naman si Gina na, "Excuse me, for your information na isa rin akong self-targeter." At isang tingin daw sa kanyang katawan ay ang magpapatunay doon. Pinaliwanag naman ni Andy na sa kaso ni Gina, nagpa-plaster lang iyon on the lady's paint at marahil daw na stuck na iyon dahil sa negation nito. Inaamin niya daw na hindi pa rin nagbabago yung dibdib noon all these years, pero yung wet packs nito ay lumuluwa na kaya siguradong external targeter daw itong si Gina. At pagdating sa paggamit ng unchanged na iyon, sigurado daw siya na ang lahat maliban sa living organisms ay pwedeng kontrolin. Nairita si Gina at sinabi na ang kapal ng mukha ni Andy na gamitin ang kanyang feminine figure para patunayan yung punto nito. Pag-swing ni Gina ng beret niya ay napansin ni Fuko na yung mga puno sa gilid nila ay nahihiwa na nakala mo stick lang. Nagawang mahiwa ni Gina yung mga paa ni Andy gamit ang attacking yon. Gayunpaman, nagawa pa ring makalayo ni Andy gamit ang kanyang regenerative abilities. Tigilan na daw ni Gina yung tantrums nito at hindi naman masama na magkaroon ng onting sag at besides, he likes them thick. Ika niya.
Nairitang sinabi naman ni Gina na hindi daw ba nare-realize ni Andy na hindi yon isang compliment at hindi daw siya nagbago isang kusing. Tumigil na daw kakatakbo itong si Andy at tigilan na rin ito yung pagbato ng dugo. Kadiri daw. Habang ginagawa yun ni Andy ay napansin niya na yung air hands ni Gina ay kailangan ng oras para mag-regenerate. Ang tunay na issue daw doon ay paano makalampas sa invincible barrier nun. Humarap bigla si Andy kay Fuko habang nakapasok pa rin yung ulo nito sa damit ni Fuko kaya sumigaw ito. Nagalit naman si Gina at sinabi na pwede bang tigilan nila yung kalandian nila. May napansin si Fuko na ginagawa ni Gina at hindi daw ba ay meron na yung invincible barrier at halatang galit ito. Kaya bakit daw yung nag-speed walking papunta sa kanila? Hindi naman daw yung nagbe-make sense. Dahil sa napansin ni Fuko ay may napansin din si Andy. Tigilan naman daw ni Andy yung pagsasalita habang nakabaon yung mukha nito sa kanyang mga melon. Yeah, boy. Habang patuloy na umaatake si Gina ay sinabi ni Andy na na-figure out niya na yun. At ngayon, kailangan na lang nilang hanapin ang source ng unlock ni Fuko. Isang unlock daw na maangas na siguradong gagana laban kay Gina. Pagtalon ni Andy ay bigla silang nauntog ni Fuko sa isang bagay. Dahil doon napilitan silang bumaba sa lawang iniangat ni Gina. May something daw na nasa taas nila at hindi raw yung pinatigas na hangin. Nagkomento naman si Gina na dapat ay malaman nila na sagabal sila sa kanyang investigation. Biglang may umilaw sa itaas nila at agad na nagpalabas ang sandamakmak na blue na laser. Nang tumama ayon kay Andy ay nagtaka siya. Wala daw nangyari sa kanya. Sinabi naman ni Gina na hindi daw ba sinabi ni Shen sa kanila na iniimbestigahan nila ang isang UMA na supposedly ay nagtatago sa lugar na yon at iniskan niya daw yung lawa at gamit ang kanyang ability ay splinate up yun at i-harden yun into chunks. Ang pag-meet daw ng quota ay everything kaya naganda siya para sa research na yon pero nagsawa na siya kaya tapusin na lang daw nila yon. Biglang nagkaroon ng malaking anino kaya napalingon sila Andy sa itaas. Nakita nila ang isang higanting spaceship na kamukha ng beret ni Gina at napakomento na ayon pala yung natamaan nila kanina. Pinaliwanag ni Gina na kaya niya namang bumawi sa pagwala ng UMA na hinahanap niya gamit ang bagong huli. At yun daw ay nasa harapan niya na si Fuko. Hindi daw ba ay mas prefer ni Fuko ang pagbabago at hindi niya talaga yun gusto. Gusto niyang manatiling kasing cute ng dating siya back in the day. Gusto niyang makasama ang minamahal niya magpakailanman. At kahit gaano karaming tao pa daw ang kailangan niyang saktan ay lalaban siya para mapanatili sa union para magawa niya yung gusto niya. Ang greatest change daw na makakaharap ng isang tao ay ang kanyang kamatayan. Umatake itong muli at sinabi na kung gusto nilang magbago ay gawin nila iyon sa sarili nilang oras. Nagawang masalag ni Andy yung ataking iyon gamit ang kanyang katana at sinabi na sumasang-ayon siya kay Gina. Ang mabuhay, mamuhay at mamatay. Ang greatest form of change. Napakaangas daw nun. Biglang hiniwa ni Andy ang kanyang legs at nagpasabog ng dugo papunta kay Gina. Sinabi nito na pero meron siyang news flash para kay Gina. Yung kamatayan daw ay para sa kanya at hindi para kay Fuko. Sisiguraduhin niya daw na mabubuhay si Fuko at ipapa-fall niya daw yung damdamin nito sa kanya. Babaguhin niya daw yung puso nito at kapag nagawa niya na iyon, magbabago na ang buhay niya by ending it. Kitang-kita naman na kinikilig si Fuko habang sinasabi ni Andy na hindi siya pwedeng mamatay matapos yan mangyari. Ang optimistic naman daw noon, komento ni Gina. Pero alam daw ba nila kung gaano kasakit ang sumali sa union? Hindi daw magtatagal si Fuko ng mag-isa doon. Kaya ayun daw ang dahilan kung bakit tatapusin na ni Gina yung buhay nito ngayon din. Tinawag naman ni Andy si Fuko at sinabi na makinig ito. Umatake si Gina gamit ang kanyang air hands at pinapunta ang mga iyon sa tumatalon-talon na Andy. Hiniwa ni Andy yung dalawa niyang kamay at nagpasabog ulit ng dugo papunta kay Gina. Binalot naman ng dugo yung invisible barrier ni Gina dahil doon. Piniliwanag ni Andy kay Fuko na mayroong butas sa barrier ni Gina sa ilalim ng paa nun. Hindi daw yun makakapaglakad kung walang butas. Kung makalusot daw siya sa butas niyon kaya niya itong talunin gamit yung unlock na kanina niya pang tina-charge. Dahil sa pag-atake ni Andy ay inisip ni Gina na sinusubukan kaya siya nilang i-blind. Pero napakaliit daw ng butas na iyon at kaya niya daw yun malaman dahil sa blood trail na iniiwan ng barrier ni Gina habang gumagasgas ito sa lapag. At best daw ay kaya niya lang isingit yung ulo niya sa butas na yun. Pero kung gagawin niya daw yun ay sisipain lang siya palabas ni Gina kaya i-take advantage daw nila yun. Di nagtagal, sinabihan ni Andy si Fuko na ito nang bahala. Habang iniisip ni Gina kung i-release niya ba temporarily ang kanyang unchange dahil matatanggal nun yung dugo, ay bigla siyang may napansing espada sa kanyang paahan.
Lumalabas na ginamit nila Fuko yung espada upang paangatin yung air barrier ni Gina. Tumalon si Fuko upang maging pabigat sa katana. Pagbagsak ni Fuko sa katana ay tagumpay nilang naiangat yung butas ng barrier. Matapos yun ay agad na finalo up ni Fuko yung ulo ni Andy at ibinato yun papasok sa butas. Sa uli, na-unleash na ang unlock na charge ni Andy at sinabi nito na dalhin nila ang isang killer change. Dumako tayo sa pagbato ni Fuko ng ulo ni Andy papasok sa barrier ni Gina. Pinaliwanag ni Andy na yung mga unlock na nangyayari sa labas ng barrier ni Gina ay likely hindi pa sapat na mapatumba ito. Kahit pa mag-summon yung unlock ng meteorite, ay duda siya na magasgasan yung barrier ni Gina. Pero ngayong nasa loob na daw siya ng barrier, ay yung unlock na binibuild up niya simula kanina ay tatamaan ng mismong spot na yun. Dahil composed of air ang barrier nito ni Gina, ay madaling makaka-penetrate ang light doon. Kaya yung unlock na mangyayari daw ay sigurado si Andy na light-based yun at pusta niya na manggagaling iyon sa higanting UFO ni Gina. Bigla namang may nag-relay ng information kay Gina na yung disk ng kanilang spaceship ay nagsisimulang mag-transform mag-isa at nung sinubukan ng tauhan niya na i-activate ang emergency shutdown ay hindi iyon gumana. Nagsimulang mag-charge ng laser beam yung higanting beret sa langit at narinig iyon ni Fuko. Pagkalingon ni Fuko ay nakita niya ang isang maliwanag na bagay na papalabas sa spaceship. Nagpalabas ng napakalaking laser beam yung UFO papunta kina Gina at Andy at solid yung tumama sa dalawa. Tumalsik yung dalawa pabagsak sa lapag at nag-iwan pa iyon ng bakas. Sa sobrang lakas ng ataking iyon ay halos mahiwa na nun sa kalahati yung gubat. Pinanood din ni Fuko habang nakatayo sa lumilipad na lawa. Habang nakatayo naman doon sa lawa si Fuko, ay biglang nag-liquefy na ulit iyon na nagsani ng pagbagsak noon pabalik sa lawa. Pagpunta sa surface ni Fuko ay na-realize niya na bumalik na sa normal yung lawa kaya hindi daw ba ay natalo na yata nila si Gina. Ipinakita dito ang naging damage ng higanting laser na yun sa lapag. Pagkahupa ng usok ay ipinakita sina Andy at Gina. Nakalandusay na dito si Gina habang naghahanda na si Andy na tapusin ito. Kinagat ni Andy yung daliri niya at tinapat ito kay Gina. Napakomento naman si Gina na bastos itong si Andy dahil nilagay ni Andy ang kamay nito sa kanyang dibdib. Piniliwanag ni Andy na isipin ni Gina na yung braso niya ay isang tulay sa pagitan nilang dalawa. At bound daw sila by flesh. Kahit patigasin pa daw ni Andy yung space na nakapalibot sa kanila, ay hindi na iyon gagana para mapigilan siya. Na maalam na si Andy at sinabi na makita na lang silang muli. Nung babarilin na ni Andy si Gina ay biglang dumating si Fuko at pinigilan siya nun. Napatulala si Fuko nang makita niya yung pagbaril ni Andy kay Gina. Gayunpaman, lumalabas na napigilan ni Andy ang kanyang finger bullet na tumama kay Gina. Piniliwanag ni Andy na tatapusin niya na sana si Gina ng mabilisan at halos wala na rin naman daw itong natitirang oras. Hindi naman daw yun maaari, ika ni Fuko. Nagsalita si Gina at sinabi na hindi daw ba ay prepared si Fuko sa worst nung sumali ito sa laban. Pero natawa na lang din siya at sinabi na sino ba naman siya para mag-judge. At kapareho niya lang naman daw si Fuko nung una. Siya daw ay completely nasa mercy ng Union at ever since na nakapasok siya ay naging sunod-sunuran lang siya doon. Ang dami niya na daw nahuli at napatay na tao at hayop, ngunit wala man lang isang nagbago doon. Hindi ang mundo at hindi siya. Sigurado siya na magkakaroon pa siya ng mas maraming rules at yung mundo ay mag-undergo ng malaking pagbabago. Ngunit ngayong pinag-isipan niya na iyon ay narealize niya na pinipigilan lang nila yung pagbabago. Naniwala siya na ayun yung mission nila sa buhay pero baka mali siya. Yung painting daw ni Fuko ay napakaganda. Hinding-hindi niya daw maiisip na magkaroon ng mga kumikislap-kislap sa tabi ng buwan. Maaaring hindi niya daw magawang magbago pero baka ang pagbabago mismo ay hindi naman pala isang masamang bagay. Matapos yun ay pinaalis niya na sila Andy at Fuko at sinabi na nawawala na yung epekto ng kanyang anti-aging makeup. Ayaw niya daw na makita siya nilang may pangit na muka. Habang nagpapaliwanag siya na wag silang mag-alala tungkol sa pwesto nilang dalawa sa seats, ay bigla siyang binuhat ni Andy at tinalikan. Napatitig dito si Fuko habang lumuluha at sinabi ni Gina na wag iyong gawin ni Andy ngayong ganun ang itsura niya. Ang bugokers naman daw nito ni Gina ika ni Andy at sinabi na ang ilang wrinkles ay hindi makakapagpabago ng kanyang kagandahan. Sweet. Dahil doon ay hinalikan ni Gina si Andy at hindi nagtagal ay humimlay na ito sa mga kamay ni Andy.
Hindi naman mapigilan ni Fuko ang iyak niya dito habang inilalapag ni Andy ang katawan ni Gina. Tinawag bigla ni Fuko si Andy at sinabi nito na meron siyang gustong hingiing pabor galing kay Andy. Sa sumunod na eksena ay lumipat tayo sa isang restaurant. Pumunta doon ang ating duo at umorder si Andy ng 2 beef stroganoffs at 3 shot ng vodka habang si Fuko ay patuloy pa ring umiiyak. Humahagulgol ito sa kanyang upuan habang naghihintay ng pagkain. Kinausap siya ni Andy at sinabi na simula nun ay inakala niya na may death wish si Gina. Totoo na pinapakita daw ni Gina na matapang siya. Pero tuwing dumadalaw daw iyon sa selda ni Andy ay pareho lang lagi ang sinasabi niya. Tungkol sa pagkakaroon ng doubt sa pagpatay para mabuhay at sinasabing marahil ay mas mabuting mamatay na lang siya. Lagi daw sinasabi ni Andy sa kanya na kung ayun yung gusto niya ay kapag nakalabas na ito doon ay siya yung magiging unang target ni Andy. Pero joke lang naman daw yun. Pero kung titignan daw ni Andy yung mga panahong iyon, ay sa tingin nito ay naramdaman ni Gina na totoo iyon. Napa, talaga ba? Promise yan ah, si Gina. Nakatulong daw yung unlock ni Fuko na mailigtas si Gina kaya pinasasalamatan niya daw ito. Naalala naman daw ba ni Andy yung favor na minimension niya kanina? Tungkol daw iyon sa union at may magagawa daw ba silang kahit ano upang baguhin yun. Wala na daw dapat na mag-suffer ng kagaya ng kay Gina. Natuwa naman dun si Andy at sinabi na sige't maaasahan siya ni Fuko at gagawin niya ang lahat para ma-charm niya ito. Napatanong naman si Fuko na, talaga ba? Sa tingin daw ba ni Andy ay magagawa talaga nila yon? Yung welcome wagon daw ay siguradong parating na dun kung nasan sila. Una daw sa lahat ay susuriin muna nila yung lugar mula sa loob. Pero bago daw yun, mag-toast muna sila. Sumang-ayon naman dun si Fuko at para naman daw iyon kay Gina. Habang nagtotoast sila ay pinakita na tila nagkakrak yung kisame sa itaas. Biglang may lumabas na halimaw habang nag-cheer sila at inabot silang dalawa nun. Hinila sila nun papasok sa butas na pinaglabasan nun. Nakala mo isang crane sa mga stuffed toy games. Napakomento si Andy na mas mabilis pa yun sa inaakala niya. Paglabas nila sa butas ay agad silang nakarating sa round table kung saan nakaupo ang mga kasapi ng union. Takang-taka si Fuko kung ano yun. Pagkalingon niya kay Andy ay tila pinagkakagat nito yung mga daliri niya kaya napatanong si Fuko kung ano yung ginagawa nito. Pinaliwanag naman ni Andy na nag-hi lang siya sa bago nilang team kaya nagtaka si Fuko. Tumalsik yung dugo ni Andy sa mukha ni Fuko habang sinasabi na taratwak sa akin nila yung mga yon. Pinapunta na ni Andy yung mga daliri niya sa lahat ng mga taong nandoon. Pero madali lang ng mga iyon na pigilan ng atake nun gamit ang kani-kanilang paraan. Di nagtagal ay lumanding silang dalawa sa mga upuan na walang laman. Nagkomento bigla si Andy na matutulungan sila ng mga yon kung mamamatay na lang sila. Nagkomento din yung naka-helmet na babae na pareho sila sa na-report. Winelcome nito ang ating duo sa union at ipinakita dito ang iba pang mga kasapi ng nasabing grupo. Nandito si Shen, yung babaeng naka-helmet hanggang ilong, isang chupapi monyenyo, isang higanting robotic na mata, isang child emperor wannabe, isang buff samurai, isang high school cool guy, at isang mukhang joker na walang makeup. Sa uli, napakomento si Andy na napakaangas nun habang nag-cheer sila ni Fuko. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, ano-anong klaseng mga kapangyarihan kaya yung taglay ng kanilang bagong mga kagrupo? Sino kaya yung pinaka-OP sa mga ito? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?